Kinabukasan ng gabi sa Chennai Hotel sa Sanday City, isang pulang carpet ang inilatag upang salubungin ang mga kilalang bisita. Sa magkabilang panig ay nakatayo ang mga reporter, paparazzi, at mga manunood. Ang boses ng MC ay umabot sa lahat, mga ginoo at ginang, maligayang pagdating sa charity gala na inorganisa ng Nanyang Charity Foundation. Ngayong gabi, inimbitahan namin ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan upang makiisa sa atin sa pagtaas ng baso para sa kawang gawa. Sa kasalukuyan, naglalakad sa pulang carpet si General Manager Chen Xing ng Haikang Hotel. Hindi lamang yun, kundi ang kamakailang sikat na Duyu video ay nasa ilalim din ng kanyang. Ang chairman ng kumpanya na si Dong ng Tanglong Real Estate ay narito rin ngayong gabi, siguradong magiging isang nakasisilaw na gabi. Habang nakikinig sa pagpapakilala ng MC, si Chen Chang ay nag-iisip, kung hindi insist ni Mr. Su na manatili sa likod ng mga eksena, ang maliit na kayamanan namin ay wala ng halaga sa kanya. Si Dong Chongjing ay may ibang pananaw, hintayin nyo na lang na kunin ni Mr. Su ang Sanday City, matatakot kayo sa inyong mga sarili. Kasabay nito, dumating din si Jingyang kasama sina Yong at Paula. Matapos papasukin ang lahat, sinabi niya, talagang hindi ako sanay sa ganitong uri ng okasyon. Ito ay isang grupo lamang ng mayayamang tao na nagtitipon para sa isang pagkain, walang kahanga-hanga, nag-research ka tungkol sa organisasyon, lumingon sa kanya at sinabi, Mr. Su, sinisiyasat ko ang Nanyang Charity Foundation, sila ay isang medyo bagong pundasyon at ang kanilang opisyal na website ay nagpapakita lamang ng ilang sobrang opisyal na mga proyekto, sila ba ay maaasahan? Si Jingyang, nang marinig ito, tila hindi nagmamalasakit, lumingon siya at nilaro-laro ang buhok ni Paula at sinabi ng walang pakialam, sa simula ay maaari naming piliing dumating o hindi dumating sa mga ganitong uri ng mga kaganapan, hindi pinapansin ang galit ni Paula. Expression siya ay nagpatuloy na may ngiti ngunit, sino ang nagsabi na ang aming restaurant ay magiging sikat, na tinarget kami kung hindi kami makikilahok. Hindi maiiwasan na mag-iwan ang mga tao ng masamang marka sa amin, na sinasabi na hindi namin alam kung paano magbigay pabalik sa lipunan noon. Isang malalakas na tunog, ang nahuli ang kanilang atensyon paglingon nila nakita nila ang isang babaeng estudyante, na tinamaan ng isang kotse na pinapatakbo ng isang banyaga. Ang babaeng may blonde na buhok na nagmamaneho ng kotse, ay bumaba rin at sinaway ano ang nangyayari paano nagmamaneho ang batang ito. Nakita ang batang babae na nakahiga sa lupa, hindi man lang tinanong ng babaeng may blonde na buhok ang tungkol sa kanya. Kondisyon ngunit itinaas ang kanyang boses, alam mo ba kung anong klaseng kotse ito? Hindi mo ba alam kung paano umiwas sa mga kotse? Alam mo ba na kahit isang maliit na gasgas, lahat ng perang kikitain mo sa iyong buhay ay hindi sapat upang magbayad? Hindi pinansin ang sermon ng blonde na babae, dahan-daang umupo ang babae, may dugo sa kanyang bibig, nanginginig habang sinabi, sorry. Nang sandaling iyon, lumabas si Jack ng kotse, tumingin sa blonde na babae at nagkunwaring mapagbigay. Huwag mong subukang ilipat ang sisi sa kanya. Nang marinig ito, tumango ang blonde na babae, oo, naiintindihan ko agad. Pagkatapos, niyang patuloy na magsalita ng masakit sa batang babae, narinig mo ba iyon? Bilisan mo at magpasalamat ka sa sir. Hindi naglakas loob ang estudyanteng babae na lumaban at tanging nakayuko lamang at nagpasalamat sa kanya, salamat po sir. Pagkatapos magsalita ng babae, nilagpasan siya ng blonde na babae at inalis ang kamay niya ng may pagwawalang bahala. Umalis ka na, huwag kang maging mataong. Si Jingyang na nagmamasid mula sa gilid ay hindi napigil ang makaramdam ng pagkadismaya. Akala ko dati ay isang disenteng tao si Jack Larry, pero hindi ko inasahan na isa lang pala siyang mayamang bully. Lumingon siya kay Yuren at inutusan si Yuren pagkatapos ni Jack Larry at ang kanyang grupo umalis, sundan ang babaeng iyon batay sa kanyang hitsura. Malamang na siya ay malubhang nasugatan, hindi natin maantala ang kanyang paggamot umiling. Si Yeong na intindihan ko, Yeong na itinuturo si Paula nagtanong ng may pag-aalinlangan.
Ngunit, Mr. Su, ayos lang ba sa iyong panig, Paula, na nasaksihan ang eksena? Kanina ay galit na galit siya, parang isang halimaw na gustong punitin si Jack, at ang kanyang kalihim. Ang dayuhang demonyo na iyon, ay napakakinaiinisan ko, dapat ko siyang punitin. Junan na humahawak sa kanya ay sumagot kay Yung, hindi ayos lang na kayang-kaya ko pang pigilan ang batang ito. Sa ngayon, upang mapakalma si Paula, kailangan ni Jin Yang na dahan-daang pakalmayin. Siya, ayos lang, gagantihan kita mamaya. Si Paula, nang marinig ito, ay medyo kumalma, ngunit nagtanong pa rin ng may pagdududa, kaya mo ba talagang gawin iyon? Si Jin Yang ay sumagot ng may kumpiyansa, huwag mag-alala, kung hindi dahil sa nangyari kanina, maaari pa siyang maging mayabang ng ilang araw pa, pero ngayon, hindi na ako sigurado. Sandali lamang ang lumipas. Sa loob ng hotel, mga sikat na idols ang inimbitahan upang mag-perform at simulan ang party. Hindi sanay sa ganitong atmosfera, umupo si Paula sa isang sulok na may malungkot na ekspresyon. Ang boring naman dito, sabi ni Jin Yang na nakaupo sa tabi niya at kumuha ng baso ng alak. Na may ngiti sa kanyang mukha at sinabi, kahit na boring ito para sa iyo, matagal na silang naghihintay. Para sa mga ganid na negosyanteng ito, ang gabing ito ay isang pagkakataon na hindi mo na muling makikita sa buong buhay mo. Habang umiinom ng alak, naisip niya na para sa anumang negosyo, ang kawang-gawa ay isang pagkakataon upang linisin ang kanilang pangalan o dagdagan ang kanilang kasikatan. Karaniwan, ang mga negosyanteng ito ay may mga maruruming lihim, kaya kailangan nilang umasa sa mga ganitong okasyon upang linisin ang kanilang sarili. Nang biglang lumapit ang isang waiter sa kanilang mesa, hawak ang isang clipboard at sinabi, na may propesyonal na ngiti, mga may-ari ng restaurant, lose weight, pakisulat ang halaga ng inyong donasyon para sa gabi na ito. Kinuha ni Jin Yang ang clipboard at napabuntong hininga sa loob. Diretsyong ibinibigay ang mga donation form sa mga bisita. Ang pamamaraang ito ng donasyon ay medyo tuwid. Subalit narinig ko na ang kanilang mga donasyon ay lahat na ipapahayag sa publiko. Baka hindi sila maglalaro ng mga tricks. Matapos kunin ng waiter ang clipboard at pumunta sa ibang mesa, lumingon si Paula at nagtanong ng may pag-usisa, "Hey, magkano ang i-donate mo?" Ngumiti si Jin Yang ng maliwanag at itinaas ang dalawang daliri. Bilang 200, si Paula ay sumigaw sa hindi makapaniwala. Ang 200 NDT na donasyon ay parang 200 pounds na nagpapabigat kay Paula. Agad siyang namula sa galit, "Mga cheapskate, ayaw ko nang makipag-usap sa iyo." Sa pag-ignore sa kanyang reaksyon, nagbiro pa si Jin Yang, "Hindi masama, nagsisimula ka ng masanay sa aking antas ng paggastos." Noon dumating ang isang text mula kay Yeong na nagdulot sa kanilang dalawa na mag-focus sa pagbabasa nito, "Mr. Su, lumabas na ang resulta ng diagnosis para sa batang iyon, fracture sa tadyang." Natatakot ang bata na mag-alala ang kanyang mga magulang kaya humiling siya na itago ko ang kanyang kondisyon. Habang binabasa ito, hindi mapigilan ni Paula ang kanyang galit at kinagat ang kanyang mga ngipin. Ang batang babae ay labis na nasugatan, hindi ko na kaya ito. Ngayong gabi, hindi ako magiging kontento hanggat hindi ko pinagsisipa ang dayuhang demonyo. Nang makita ito, mabilis na pinatong ni Jinyan ang kanyang kamay sa ulo ni Paula upang pakalmayan siya. Kalmado ka lang, iwanan mo ito sa akin." Nang sandaling yon, may nagsalita sa entablado. "Mga ginoo at ginang, ako si Yong Donggu, CEO ng New Yang Charity Foundation. Susunod, pakibati si Mr. Jack Larry ng Huana Group." Si Mr. Jack Larry ay ang General Manager ng Huana Group sa Sandai City. Tungkol dito, may nangyaring nakakaantig na bagay kanina lang, ang kotse ni Mr. Jack Larry ay nabangga ng isang estudyanteng babae. Ngunit, hindi humingi si Mr. Jack ng kahit isang sentimo bilang kabayaran. Ang kabaitan at responsibilidad na ito ay talagang nagpapahiya sa atin. Matapos magtapos ang CEO sa pagpapakilala sa kanya, kinuha ni Jack ang mikropono at sinabi, "Actually, ginawa ko lang ang isang bagay na napaka-ordinaryo. Ayaw ko sanang ipagyabang ito.
Ang babaeng blonde na sumusunod sa kanya ay sumang-ayon at pumuri sa kanya. Karaniwan, talagang mahilig tumulong ni Jack sa iba. Sayang nga lang na kadalasan, ako lang ang nakikita ko ito pero pakiramdam ko na baka dapat nating ibahagi ang kwentong ito upang mapainit ang puso ng lahat, sa pakikinig sa mga mapagkunwari na binabaluktot ang katotohanan. Ang galit ni Paula ay umabot na sa sukdulan, tumayo siya ng bigla at may pagdiriin na sinabi, "Hindi ko na kaya ito." Pagkasabi nito, diretso siyang naglakad patungo sa pinto. Si Jingyang, na nakita ito, ay nag-isip, buti na lang at marunong mag-assess ng sitwasyon ang batang ito at hindi agad-agad tumakbo upang durugin ang dayuhang demonyo. Kung hindi, magiging masigla na naman ang mga ulo ng balita bukas. Pagkatapos, siya rin ay tumakbo palabas upang sundan si Paula, ngunit hindi siya nakita kahit saan. Man siya nagtataka kung saan tumakbo ang batang babae, alam niyang dinala na ni Yong ang batang babae sa ospital. Baka naglalakad pa uwi, bigla, may tunog na umagaw sa kanyang atensyon. Nang lumingon siya, nakita niyang hawak ni Paula ang gunting at pinipinsala ang mga gulong ng kotse ni Jack. Nakita ang paraan ng pagpapahayag ng kanyang galit, si Jingyang ay walang masabi. Iniisip niyang nagmadali ang batang babae para lang sirain ang gulong ng ibang tao. Iniisip niyang pigilan ang kanyang bata-batang asal, pero hindi. Lumapit siya, kinuha ang gunting mula sa kamay ni Paula at sumali. "Sira lang ang isa, hayaan mong tulungan kita." Bago pa siya matapos magsalita, pinasok ni Jingyang ang kanyang enerhiya sa gunting at tinaga ito pababa. Si Paula, nang makita ang gulong na mabilis na lumiliit, ay masayang sumigaw, lumalambot na, nagsisimula ng lumambot. Matapos gawin ang aksyon, mabilis na hinikayat ni Jingyang si Paula, "Sige, tumakbo ka na." Matapos mailabas ang kanyang galit, mabilis na bumalik ang ngiti ni Paula. Tumalon siya sa likod ni Jingyang at nagbiro, "Ang galing. Dalhin mo ako palayo sa masamang lugar na ito." Habang binubuhat siya sa kanyang likod, masayang sumagot si Jingyang, "Sige na, Emperatrice." Sumunod siya isang sandali, na nagdadala kay Paula sa kanyang likod. Habang naglalakad sa kalye, napansin ni Jingyang na malungkot na naman siya kaya nagtanong siya ng may pag-usisa, "Anong nangyari? Galit ka pa rin?" Si Paula ay nagmukhang masungit at sumagot, "Medyo okay na ako. Pero kapag naiisip ko na naman ang mukha ng dayuhang demonyo, hindi ako komportable. Gutom ako, gusto kong kumain, gusto kong uminom ng alak." "Jingyang, dalhin mo ako sa bahay para uminom ng alak kasama ko." Nang marinig niya ang sinabi ni Paula na uminom ng alak kasama siya, bahagyang namula si Jingyang at may mga madidilim na pag-iisip na pumasok sa kanyang isipan. Bakit kaya ako inuutusan ni Paula na uminom ng alak kasama siya? Isang babae ang humiling sa isang lalaki na uminom ng alak, hindi ba't iyon ang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin nito na tapos na ang aking probation period at malapit na akong maging opisyal mamayang gabi? Nang magdilim, umuwi sina Jingyang at Paula. Si Paula, hawak ang isang lata ng inumin, ay galit na ibinagsak ito sa mesa, sumisigaw ng, "Ang baho ng forang iyon, sobrang galit ko." Habang nagsasalita siya, galit na pinigilan niya ang kanyang mga kamao, na nagdulot ng pagtagas ng likido mula sa lata. Patuloy siyang nagmumura, iniisip na hindi ko na lang sana pinabutas ang kanyang gulong. Si Jingyang, na nakaupo sa tabi niya, ay hinaplos ang kanyang ulo at ngumiti siya, "Gabi na, antok ka na ba?" Sa sandaling iyon, isang imahe ni Paula na may namumula na pisngi na nakahiga sa kama, ang pumasok sa kanyang isipan. Ngumiti siya nang may kalokohan sa sarili, iniisip kung nagiging malambot na ba ang batang ito. Mayroon pa kaming mahalagang gagawin mamaya. Dahil sa epekto ng alak mula kanina, nagsimulang dumapo ang antok sa mga mata ni Paula. Umupo siya sa upuan at, "Ma'am Erming, sobrang antok, dalhin mo ako sa kwarto." Nang marinig ang mga salitang ito, ang puso ni Jingyang ay napuno ng kasiyahan. Iniisip niya nang may kesab-ikan, ang karaniwang sagot. Dahan-daang dinala ni Jingyang siya sa kwarto. Nakatingin kay Paula na tutulog na anyo,
Hindi maitago ng mga mata ni Jingyang ang kanyang pagnanasa. At nagtaka si Paula ay mukhang matutulog na siya. Huwag mong sabihing dito na lang matatapos ang araw na ito. Pero taliwas sa kanyang inaasahan, mabilis na nakatulog ng mahimbing si Paula. Umupo siya sa tabi nito na iniisip, sana alam ko, sana pinainom ko siya ng kaunti lang. Si Paula at parang biglang huminto ang mga kamay ni Paula, ipinulupot ang magkabilang braso niya sa mukha niya at inilapit ang mukha niya. Kanyang salikas na ugnayan kanyang mga mata, na sarado mahigpit pakiramdam. Ang kanyang paghinga pagkuhamas malakas siya na nerbiyos, naisip ito pag-unlad maaaring ito ay na ngayong gabi maaari ko sa wakas. Ngunit napakabilis katotohanan, dinala siya pabalik, si Paula pumipintig kanyang mga labi at mabilis na nakabalik sa gilid pag-aaksaya, ang lahat ng kanyang mga pangarap siya ay nabigo, ang kanyang mukha agad ng itim siya, ibinaba ang kanyang ulo. At hininga alam ko ito ay magiging tulad ng ito. Sa tabi niya si Paula, patuloy na mag-aaksaya ako, kaya nauseous siya ay hindi nagkaroon ng oras upang kalmado at rushed. Upang alagaan ang kanyang maghintay ako ay pumunta. Maghanap ng paraan para mahuli ito nang mapagtanto niya ang sitwasyon, sinabi ni Paula nang may kahihiyan, "O hindi, nasira ang aking imaheng Diyosa." Nang marinig ito, siya'y tahimik na nagalit sa loob, ang nasira ay ang magandang pagkakataon ko ngayong gabi. Sa ganitong paraan, lumipas ang isang magulong gabi. Dumating ang bukang liwayway, si Paula na pagod na nakahawak sa kanyang noo, nakahiga sa sofa na nagrereklamo, sobrang sakit ng ulo ko, hindi na ako iinom ulit. Siya naman ay abala pa rin sa paglalaba ng kanyang mga damit, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, iniisip ang apoy na kanyang matagal nang pinipigilan ay napawi ng iyong pagsusuka, sino ang mas miserable dito? Nang biglang tumawag si Yeong, umupo siya agad at sumagot, "Yeong, anong nangyari?" Si Yeong sa kabilang linya ay sumagot ng may pagkabahala, "Mr. Su, may nangyari kahapon nakita namin na pinapahirapan ng dayuhang yun, ang batang babae at ngayon nasa balita sila." "Oh, ang mga walang hiya." Ang galit ko. Agad niyang ipinadala ang mensahe at binuksan niya ito. Ang headline ay, "Mabait na estudyanteng high school ay sumire ng gulong ng mamahaling kotse na nagkakahalaga ng 6 na NDT." Ang isang executive ng banyagang kumpanya ay ngumiti at pinabayaan na lang ang balitang ito. Si Paula na nakaupo sa tabi niya ay hindi mapigilan ang kanyang galit at sumigaw, "Anong klaseng media outlet ito? Paano nila nailathala ang ganitong walang konsensyang artikulo?" Nagsimula ito sa isang larawan at ang buong kwento ay gawa-gawa lang. Napanood ba nila ang surveillance footage mula sa araw na iyon? Si Jingyang na nakatayo sa tabi niya ay nagkunot ng noo at nag-isip, ang mga larawang ito ay lahat kinuha mula sa surveillance video. Paano nila hindi ito nakita? Malamang ang Wannan Car ang nagbayad sa media para dito. Sadyang baluktutin ang balita. Nang marinig ito ni Paula, lalo siyang nagalit. Hinawakan niya ang kwelyo nito at sumigaw, "Hey Jingyang, wala ka bang maraming maduduming trick? Bilisan mo at gumawa ng paraan." Nang makita ang kanyang pag-aalala, tumawa si Jingyang ng malakas at sumagot, "Huwag mag-alala, hintayin natin at makikita natin." Nang mga sandaling iyon, biglang nag-pop up ang isang text message notification sa kanyang telepono. Agad niya itong binuksan at nagulat na sinabi, "Oh, nagpadala si Yeong ng isa pang artikulo." Lumabas ang mga litrato nila ni Paula sa balita na may pamagat na baluktot na selos o simpleng mababang moralidad. Pagkatapos niyang basahin ito, tumawa siya ng may kasiyahan, "Nahuli pa nga kaming batasan ang mga gulong kagabi." Sa kabila ng kanyang kalmado, labis na nag-aalala si Paula. Hinawakan niya ang kwelyo nito at nagtanong ng may pag-aalala, "Jingyang, ano ang gagawin natin ngayon?" Kalmado niyang sumagot, "Sabi ko na sayo, maghintay at tingnan." Agad na sumigaw mula sa telepono, 3 hanggang 4 na linggo nang walang weekend na pahinga. Lumabas na nagtipon-tipon ang grupo ng Ka-House para talakayin ang solusyon. Narinig ang matigas na boses ni Saha mula sa telepono, "Mr. Su,
nakita mo na ba ang balita? Kailangan mo ba kaming tulungan na bawasan ang init nito? Si Dong Chanjing na nakaupo sa tabi niya ay nagdagdag, nagsaliksik ako. Ang nag-aapoy sa sitwasyon ay ang Kaido video. Tiyak na ito ay dahil sa naunang insidente ng internet idol na gustong gumanti sa iyo, Mr. Su. Si Qin Shashing, nang marinig ito, ay galit na sumigaw, "Sumpa, hahanap ako ng taong papaluan ang may akda ng artikulo ng Kaido video." Si Mr. Su, na masiglang nagmungkahi, ilunsad natin ang counter-attack laban kay Wanan Cars. Ngayon, naramdaman ang tensyon, tumawa si Jin Yang upang mapakalma sila. Ayos lang, hayaan na lang natin itong mag-trend. Hindi pa ako nag-trend dati. Medyo nakakatuwang marinig ang kanyang sagot, naguguluhan si Saha. Iniisip kung hindi ba nagbibiro si Ginoong So. Sinabi pa niyang nakakatuwa ito sa kanyang dulo ng linya. Nagpatuloy si Jin Yang sa pagtatanong, sa pamamagitan ng paraan, ano ang sitwasyon sa labas ngayon? Si Chen Shashing ay masiglang tumayo at sumagot, sa kasalukuyan, ang Huana Group ay nagpahayag ng pagsalungat sa iyo at kay Miss Pear. Ngunit nagpapanggap si Jack Larry na ayaw niyang ipagpatuloy ang usaping ito. Gayun din, nakipagtulungan ang pamilya Joss sa ilang iba pang pamilya, upang sumulat ng isang liham ng paghingi ng tawad kay Jack Larry. Sa liham, hindi lamang sila humingi ng tawad kay Jack, pero umaasa rin na hindi siya magkakaroon ng bias na pananaw tungkol sa ating bansa. Dahil sa insidenteng ito, na nakakaapekto sa ating pagkakaibigan. Nang marinig ito ni Jin Yang, napatawa siya. Sinasabi nila ang mga bagay na tila makatarungan, pero sa totoo lang gusto nilang makipagtulungan upang supulan tayo. Sa kabilang linya, patuloy na pinag-uusapan ng grupo ng Sia House ang problema. Ang masama pa, ang liham na ito ay nakakuha na ng maraming positibong pagsusuri mula sa mga netizens. Bukod dito, sinimulan na rin nilang batikyusin ang restaurant na to lose weight. Kung hindi tayo kikilos, malamang na maapektuhan ang restaurant ni Miss Paula. Narinig ito, natarante si Paula at sumigaw tungkol sa aking restaurant. Napansin ang kanyang pag-aalala. Ayaw ni Jin Yang na mag-alala pa siya kaya mabilis niyang tinapos ang tawag. Naiintindihan, hayaan mo silang magalit sandali, hintayin mong umabot sa rurok ang opinyon ng publiko, saka tayo gagawa ng matinding hakbang. Si Paula, na may luha sa kanyang mga mata, ay humarap sa kanya at nagtanong, may paraan ka bang solusyonan ito, di ba? Nang makita ito, mahinahon siyang nagbigay ng katiyakan, sige, ako na ang bahala dito. Plano ko sanang maghintay, pero bago pa man siya makapagsalita, tumakbo na si Paula at niyakap siya, hindi binigyan ng oras. Upang tumugon, si Paula ay bahagyang hinalikan siya sa pisngi at bamulong, good boy, ito ang iyong gantimpala. Ang insidente ay nangyari nang napakabilis na siya ay sandaling naguluhan. Ang mga mata ay nakabukas ng malaki, nakatayo ng walang galaw. Kahit na umalis na si Paula, nakatayo pa rin siya roon na parang tanga, nakatingin sa malinaw na asul na langit sa labas. Masaya siyang nag-isip, para dito, talagang sulit. Ang eksena ay lumipat sa Eat to Lose Weight restaurant. Isang babae na nangunguna sa isang grupo ng mga tao na may dalang mga banner at karatula ang pumasok sa restaurant, nagdulot ng malalakas na ingay. Alamin natin ng kaunti tungkol dito. Malisyosong restoran na may ganitong uri ng karangalan, nakakagulat na hindi pa nalulugi ang restoran na ito. Habang nagsasalita siya, namigay siya ng mga pahayagan na may nilalaman na malisyosong restoran, mababang moralidad. Nang makita silang nagdudulot ng kaguluhan, isang lalaking kumakain malapit sa kanila ang lumingon at nagalit, huwag na kayong mag-ingay. Kumakain lang ako ng aking pagkain at nandito na kayo ng 800 beses. May problema ba sa isip nyo? Ang babae, na hindi natatakot, ay lumingon at sumagot, Tito, anong klaseng wika ang ginagamit mo? Ang lalaki, na hindi na makapagpigil. Galit na sumigaw, ganito ako magsalita, ano ngayon kung pinabutas nila ang gulong? Ano ang pakialam mo? Dumaan ako dito para kumain. Ano ang pakialam ko sa moralidad ng may-ari? Nakita ang batang babae na sinisita,
Ang lalaking bal na kasama niya ay nagmadaling lumapit ng agresibo. Ang pagkain ay parang karakter, hindi mo ba naiintindihan? At paano makakapagluto ng masarap na pagkain ang mga tao na mababa ang moralidad? Suportado ng kanyang kasama, nagpatuloy ang batang babae ng agresibo, tama, bulok ang puso niya kaya bulok din ang niluluto niyang pagkain. Basura, hindi tayo pwedeng umupo na lang at manood. Matapos pakinggan ang buong pag-uusap, nagalit din ang isang babae at humarap upang sumigaw, "Hoy, tigilan niyo na ang kahihiyan dito. Tingnan niyo ang balita, mukhang matatalino at maliwanag kayo, pero hindi ko inasahan na magiging tanga kayo." Ang dalagang narinig ito ay tumitig sa kanya at nagtanong, "Sino bang tanga ang tinatawag mo, matandang babae? Kayo ang mga tanga na ginagamit ng ganitong uri ng may-ari para kumita ng maruming pera at pinagtatanggol pa sila. May utak ba kayo?" Habang nagagalit at nagwawala ang dalaga, ang matapang na lalaki. Sa likod niya ay biglang hinayla ang kanyang shirt sa takot na sinasabi ito. Lumingon ang babae at nagtanong ng inis, "Bakit mo hinahablat ang shirt ko?" Agad na itinaas ng kalbo ang screen ng kanyang telepono sa harap ng babae, "Tingnan mo ito." Sa screen, lumabas ang isang serye ng mga video na nagre-record ng aksidente mula sa araw na iyon. Ipinakita nito ang babae na nagbibisikleta sa kalsada nang biglang may humahabol na kotse sa kanya, na nagdulot sa kanya na mahulog sa lupa. Ang lalaking kumakain kanina ay nakita rin ang video, lumingon siya at nagtawanan ng pabulong sa grupo. Ang may-ari ng restaurant na ito ay may masamang puso, ngayon tingnan natin kung sino ang mas masama ang puso sa anggulong ito. Sa posisyong ito, sinasaktan ang isang tao at nananatiling mayabang at dominante. Kung nandoon ako, sinampal ko siya ng 2 beses. Ang babae sa tabi niya ay masiglang nagsabi, "Kapatid, huwag lang magkomento, may isa pang video na hindi mo pa nakita." Ang lalaki ay tumawa sa kasiyahan at sumagot, "Pinapanood ko na ito ngayon." Ang babae na tumutulong sa nasugatang babae na makapasok sa kotse ay mukhang pamilyar. Ang babae ay masiglang nagtanong, "Pamilyar lang ba ang babae? Wala bang iba pa?" Pinapanood ito ng paulit-ulit, sa wakas ay napagtanto ng lalaki at sumigaw sa gulat, "Hindi ba't ito ang kotse ng may-ari at ang babaeng iyon ay ang sekretarya ng may-ari?" Talagang walang katotohanan kung walang video. Maraming netizens ang naloko ng mga litrato na iyon. Ang dami nilang mga tanga. Nang lumabas ang katotohanan, lahat sa restoran ay tumingin sa babae at nagtawanan ng may pang-aasar. Ang mga kabataang ito ay gumastos pa ng pera para mag-print ng mga flyer upang suruan ang iba. Naiisip ko kung ano ang iniisip nila. Ang mga pangit ay gumagawa ng pangit na mga bagay. Marahil ay hindi rin sila magaling sa paaralan, magaling lang sila sa ang mga pandaraya na ito. Ang batang babae na ngayon ay nahihiya ay mabilis na tinakpan ang kanyang mukha ng mga flyer at tumakbo palayo. Ang lalaki na nakakita nito ay nagtawanan mula sa likuran. "Mga kabataan, tandaan ninyong buksan ang inyong mga mata sa susunod na ibinebenta kayo at binibilang pa ang pera para sa kanila." Gayunpaman, habang tumatakbo siya patungo sa pinto, aksidenteng nabangga niya si Euron na papasok sa restoran. Agad na nagkalat ang mga flyer sa kanyang mga kamay sa sahig. Si Euron, na may galit na ekspresyon, ay tumingin sa hitsura ng batang babae at nagbanta, "Naka-video ako. Ang iyong pag-uugali bilang ebidensya, maghintay ka na lang na makatanggap ng liham mula sa abogado, sila ay magpapapayat." Ang restaurant ay hindi mag-tolerate sa mga taong malisyosong naglalabas ng mga kasinungalingan laban sa amin. Bibilangin namin ang bawat isa sa inyo at hindi kami magpapakita ng awa. Nang makita ang hitsura ni Yeong, nagsimula ang mga tao sa restaurant na pag-usapan, hindi ba siya ang sekretarya ng may-ari ng restaurant? Siya ang nagdala sa babae sa ospital sa video. Wow, ang ganda niya, cool at mabait. Ang pagpunta dito para kumain at makatagpo ng isang kagandahan ay talagang sulit. Ang babae ay hindi na. Ang mayabang na asal mula noon, ay nagpatakbo ng luha sa kanyang mga mata. Habang, ipinaliwanag niya na kami ay mga estudyante lamang bago pa siya makapagsalita,
Umabot ang malamig na boses ni Jin Yang, "Mga estudyante, nang sadya ninyong pinapabagsak ang aming reputasyon, hindi kayo mukhang mga estudyante. Nang pinagtanggol ninyo ang mga banyaga at inaatake ang aming dangal at moralidad, hindi kayo mukhang mga estudyante ng UAS. Kayo ang nagdulot ng kaguluhang ito at gusto ninyong palayain ko kayo." Ang babae ay natatakot na ngayon at umupo sa lupa. Siya at ang kanyang grupo ay umiiyak at nagmamakaawa kay Jin Yang na patawarin sila, alam na. Ang grupong ito ay hindi ang utak sa likod ng lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, ay pumayag si Jin Yang na palayain sila. Matapos maayos ang lahat, pumasok si Jin Yang sa restoran at inihayag ang pasasalamat sa lahat ng kanilang suporta. "Salamat sa pagtitiwala sa aming restoran, upang ipahayag ang aming pasasalamat ngayon. Ang lahat ng pagkain ay libre." Lahat na narinig ito ay labis na nasasabik at hindi mapigil ang purihin siya. Si Mr. Su ay napakabait, napaka-promising na batang lalaki. Si Yeong na nakatayo sa likod niya ay tahimik na nagtanong, "Mr. Su, ngayon na nailabas na namin ang video, ano ang dapat naming gawin?" Sunod na ngumiti si Jin Yang at sumagot ng parehong lumang taktika, "Hayaan si Chen Xiaxing na dagdagan ang promosyon sa video platform. Pero sa tingin ko ay nagkakaproblema sila ngayon." Sa parehong oras, sa panig ni Jack Larry, galit na galit niyang sinampal ang kalihim na nakatayo sa tabi niya at sumigaw, "Sino ang nag-utos sa iyo na pag-usapan ito sa New Yang Foundation? Kung hindi dahil sa iyong hindi autorisadong desisyon, hindi ito aabot sa ganitong sitwasyon." Ang kalihim, namamaga ang mukha mula sa pagkakasampal, ay umupo sa sahig na hawak ang kanyang mukha at sinabi, "Mr. Jack, binura ko na ang video sa surveillance camera. Tiyak na si Jin Yang ay sinadyang nagplano laban sa amin at hindi siya pinayagang magsalita pa." Si Jack Larry ay direktang sinipa ang babae sa mukha. Pinatahimik siya habang hindi pinapansin ang mga sigaw ng sakit ng sekretarya na umaabot sa buong silid. Patuloy na sinipa ni Jack Larry ang babae habang pinapalo siya, hindi siya tumigil sa galit sa kanya. "Kung hindi dahil sa iyong napakabagsak na ideya, magkakaroon ba siya ng pagkakataon na magplano laban sa amin, sa kasalukuyang sitwasyon? Sabihin mo sa akin kung paano natin ito haharapin." Matapos siyang bugbugin hanggang mapagod, sa wakas ay tumigil si Jack Larry. Humihingal ng mabigat at inutusan kaagad na dagdagan, "Ang presyon kay Chin Yukan, ang kahihiyang dinanas ko dito ay dapat ganap na bayaran ni Chukar. Makipag-ugnayan din sa Nanyang Foundation, sabihin sa kanila na ipahayag ang listahan ng donasyon ng maaga. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito upang bigyan sila ng matinding suntok." Narinig ang utos. Mabilis na sumagot ang nasasakupan sa likod niya, "Nauunawaan ko po, sir." Ang eksena ay lumipat sa gusali ng pamilya Jia. Ang dalagang anak ng pamilya Jia at pagkatapos, marinig ang balita ay galit na ibinagsak ang mesa sa impyerno, "Mga tanga, mga bobo, magaling lang sila sa pagwasak. Mga bagay, paano nila pinayagan si Jin Yang na ilabas ang surveillance video na yun? Hindi ba magiging biro ang ating liham ng paghingi ng tawad?" Ang babaeng empleyado na narinig ito ay natakot, at nag-stammer. Sa kasalukuyan, pinapalakas nila ang promosyon ng video na inilabas ni Jin Yang. Maraming mga tao ang lumingon at inaatake tayo. Pati ang mga opisyal na media outlets ay sumali na, at partikular na kinokondena ang ilang mga kumpanya, kasama na tayo. Ang dalaga ng pamilyang Jia ay galit na, kinagat ang kanyang mga ngipin, iniisip na hindi niya inasahan na si Jin Yang ay mayroon siyang lihim na asim sa kanyang manggas. Ngunit, hindi ganun kasimple ang bagay na ito, hintayin mo lang. Sa Italus Wait Restaurant, nilapitan ni Jin Yang si Yeong at tinanong, "Anong opinyon ng publiko online?" Masayang sumagot si Yeong, "Ganap na itong nagbago, at ang kasikatan ni na UR at Paula ay tumataas." Ipinakita niya kay Jin Yang ang ilang mga komento mula sa mga netizens sa isang social media account. Ang dalawang may-ari ng Toulouse Wait Restaurant ay sobrang cute. Anong klaseng fairy couple ito? Talagang pinabutas nila ang gulong ng isang tao. Natatawa ako ng sobra.
Klaro na nakita kong batasin nila ang mga gulong, halos magmura na ako. Pero ngayon ay lumalabas na ginawa nila ito para sa hustisya. Ang cute ng magkasintahang ito, mas maganda pa kaysa sa kahit anong idol drum. Na-in love ako. Kailangan kong pumunta sa Sanday City at bisitahin ang dalawang L-weight na mga restaurant para makilala sila. Pagkatapos basahin ang mga komento, nahihiyang sinabi niya, hindi ko inasahan na ganito ka-discerning ang mga netizens. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas ng pinto. Sobrang galit ako, sigaw ni Paula habang hawak ang kanyang telepono. Alam kong walang hiya ang Nanyang Foundation, pero hindi ko inasahan na magiging ganito sila kawalang hiya. Nang makita siyang galit na galit, malumanay na lumapit si Jingyang at minasahe ang kanyang mga balikat upang aliwin siya. Ano ang nangyari at naging ganito kagalit ang ating Paula? Hayaan mong tulungan kitang ilabas ang iyong galit. Agad na ipinakita ni Paula sa kanya ang screen ng telepono. Tingnan mo ito sa screen. Inihayag ng Nanyang Foundation ang listahan ng donasyon mula sa charity gala. Matapos tingnan ang listahan, agad na nahuli ni Jingyang ang mga salitang, "Eat to Lose Weight Restaurant," na nag-donate ng 0 NDT. Sandali siyang napatigil, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Mamaya, nagmaneho si Jingyang kay Paula papunta sa harapan ng Nanyang Charity Foundation. Umupo si Paula sa sasakyan na may labis na galit na ekspresyon. Nang makita ito ni Jingyang, kinailangan niyang kalmayan siya. Peke lang ang mga numero, kailangan mo bang magalit ng ganito? Nang marinig ito, hindi lang hindi kumalma si Paula kundi lalo pang nagalit. 200 NDT, malinaw na nag-donate tayo ng 100 NDT, nasa akin pa ang resibo ng donasyon, pero pinataas nila ito lahat. Kailangan kong makakuha ng paliwanag, kung hindi, hindi ako makakatulog ng maayos. Pinagpala ni Jingyang ang kanyang ulo upang kalmayan siya. Tiyak na makakakuha tayo ng paliwanag. Sabi niya ito, bumaba siya sa sasakyan at bumolong, hindi ko inasahan na makikipagsabuatan ang charity foundation na ito sa One Group at Sanan Pharmaceutical Company. Kung hindi nila ako bibigyan ng paliwanag sa susunod na ilang araw, magpapakawala ako ng impyerno. Sabi nito, pumasok sina Jingyang at Paula sa gusali na parang alam nilang darating sila. Bumisita sa kanila ang CEO na may napakamapanlinlang na ekspresyon. Alam niya kung bakit sila naroon, pero nagkunwari pa ring nagtanong, "Hello, kayo ba ang mula sa Eat to Wait restaurant? Kakabasa ko lang ng kwento niyo online, kayong dalawa ay mga sikat na tao, nagtataka ako kung ano ang nagdala sa inyo dito ngayon." Nakilala ang CEO sa harap niya. Iniisip ni Jingyang kahapon na siya ay nagmamadaling magpakitang gilas sa Wanan. Mukhang handa na silang harapin kami. Pinigilan si Paula na kumilos ng padalos-dalos. Nagsalita siya, gusto naming itanong kung bakit ang aming 200 NDT na donasyon mula sa Gaya, kagabi ay hindi lumabas sa inilathalang listahan. Sumagot ang CEO ng walang hiya, Mr. Su, totoo na nagpunta kayo sa gala kagabi, ngunit mukhang wala kayong donasyon. Tungkol sa 200 NDT na donasyon, hindi ko kailanman. Narinig mo na ba? Hindi mo kami maaaring sir-on. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Paula ang kanyang galit at itinaas ang kanyang boses, nagsisinungaling ka. Malinaw na nag-donate kami ng pera kagabi, at saka mayroon akong resibo ng donasyon. Ngumiti ang CEO at patuloy na itinanggi ito, Miss, dapat kang mag-ingat sa iyong mga salita. Ipinapakita ng aming datos na wala kayong donasyon. Kung makakapagbigay ka pa ng ebidensya sa sitwasyong ito, tiyak na ito ay peke. Ang pagpeke ng mga resibo ng donasyon ay pananagutan sa batas. Nang marinig niya ang banta sa batas, napatigil si Paula at hindi nakapagsalita. Ano pa ang kailangan? Si Jingyang ay kailangang lumapit at magsalita. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sigurado ka bang hindi kami nag-donate? Ang CEO ay nanatiling matatag sa kanyang sagot, sobrang sigurado ako. Tinakpan niya ang kanyang tusong ngiti, gamit ang kanyang kamay at nagtawanan sa loob-loob, mga tanga, handa na kami para sa inyo.
Mas mabuti kung magalit ka at simulan ang pananakit sa mga tao ngayon, saka ako magkakaroon ng dahilan para lalo pang sir-on ka. Sa kabaligtaran ng iniisip niya, hindi nag-react si Jin Yang. Kalma siyang lumingon at sinabi, "Okay, naiintindihan ko." Si Paula na nasa tabi niya ay nagulat din. Ang kanyang reaksyon at sumigaw, "Hey, aalis lang ba tayo ng ganito?" Natatakot na baka gumawa siya ng kalokohan dahil sa galit, kinailangan ni Jin Yang na hilahin siya palayo, kahit gumamit ng kaunting puwersa para itapon siya sa kotse. Ouch! Paula na galit pa rin ay nagsalita, "Hey Jin Yang, hinahayaan lang ba natin silang makalusot ng ganito? Bakit hindi natin ilabas ang ebidensya at kasuhan sila agad?" May plano na si Jin Yang para dito, kinuha niya ang kanyang telepono, handang tawagan si Yorong at tumawa, "Handa na silang harapin tayo." Bukod dito, masyadong maganda na ang basta pagsasakdal sa kanila. Sila, mayroon akong mas magandang paraan. Agad na sumagot si Yorong sa telepono, binigyan siya ng mga tagubilin. Nag-book si Yorong ng high-speed train tickets papuntang Yanjing sa lalong madaling panahon. Sa opisina ni si Yongdong, pagkatapos umalis ni na Jin Yang at Paula, tumawag si Jack upang alamin ang sitwasyon. At Ginoong Yang, narinig ko na dumating sila. Mayroon bang problema? Habang nakaupo at nag-aalaga ng kanyang mga kuko, sumagot si Yongdong ng may kumpiyansa. Ngayon, kahit ang kasaysayan ng transaksyon ng bangko ay binago na. Anong mga problema ang maaaring mangyari? Akala ko may mga trick si Jin Yang. Pero hindi ko inasahan na aalis lang siya. Ang boring Jack sa kabilang linya ay maingat na nagpapaalala na hindi ito maliit na halaga. Huwag hayaang magkaroon ng anumang pagkakamali, nananatiling kumpiyansa sa kanyang kakayahan Batang Dong. Pinagtibay namin, huwag mag-alala, naasikaso ko na ang lahat, hinihintay ko na lang siyang maglakad papasok dito. Basta't maglakas loob siyang sabihin na nag-donate siya, maaari kong mawala ang lahat ng kanyang reputasyon. Nang marinig ito, labis na natuwa si Jack, "Talagang maganda ang plano mo, dapat tayong magdiwang ngayong gabi." Sa parehong mayabang na ekspresyon, sumagot si Dong, "Kung gayon ay hindi ko." Maging magalang sa pagtatapos ng tawag Jack, ibinaba ang telepono at mayabang na nag-usap sa sarili. "Kaya ano kung murahin ako ng mga hanggal na netizens dahil sa pagiging immoral ko ngayon? Magbabayad ako ng 100 NDT, hindi ba't mananahimik na sila?" Ang pressure ay nasa kay Jin Yang ngayon, gusto kong makita kung anong mga trick ang mayroon. Si Jin Yang para maibalik ang sitwasyon, ang eksena ay lumipat sa Yan'ing train station. Pagkatapos ng ilang oras sa high-speed train, bumaba si Jin Yang na nag-iunat upang salubungin ang sikat ng araw na may masiglang ekspresyon. Ang business class sa high-speed train ay maganda habang naglalakad kasama si Jen Yang. Hindi alam ni Yorong ang kanyang layunin. Nagsalita si Yorong at tinanong si Mr. Su, "Ano ang mga plano natin sa Yan'ing?" Hindi sumagot si Jin Yang kundi lumingon at tinanong, "Alam mo ba kung aling bangko ang ginagamit ng Nuyang Charity Foundation?" Naimbestigahan na ito ni Yorong kaya alam niya ang sagot, Zhongde Bank. Nang marinig ito, masiglang naglakad si Jin Yang at sinabi, "Napakakumpiyansa ng Nuyang Charity Foundation na kahit ang aming resibo ng donasyon ay sinasabi nilang peke." Siguradong naghanda na sila ng lahat ng mga trick sa sitwasyong ito. Ang patuloy na pagtakbo sa paligid ng Sandai City ay tiyak na walang silbi, kaya mas mabuting lutesin ang problema mula sa ugat. Narinig ito. Mabilis na naintindihan ni Yorong si Mr. Su, "Ibig mong sabihin." Si Jin Yang ay lumingon at ngumiti kaunti, "Sa wakas ay naisip mo na ito. Leten, Tara, maghanap tayo ng kainan muna bago pumunta sa susunod na destinasyon." Ilang oras ang lumipas, sa punong tanggapan ng Zhongde Bank, nagaganap ang mga transaksyon sa loob at tila abala ang mga teller sa kanilang trabaho. Ito ang pangalawang beses na pumasok siya sa isang bangko. Noong nakaraang pagkakataon, may dala siyang plastic bag, pero ngayon ay iba na. May dala siyang napakatibay na malita. Walang laman na counter, magalang niyang sinabi, "Kamusta, gusto kong magdeposito."
Inilapag ang melita sa mesa, nagpatuloy siya, pakisabi sa manager mo. Sa kabila ng kanyang magalang na asal, nagpakita ang empleyado ng bangko ng hindi pagkagusto at ibinigay ang isang form, sinabing, kung gusto mong magdeposito, punan mo muna ang form na ito. Itinapon ang form sa tabi, nagkunot noo si Jingyang at inulit ang kanyang kahilingan, ikinalulungkot ko, wala kang awtoridad para hawakan ang transaksyong ito. Pakisabi sa manager mo na pumunta rito. Ang empleyado ng bangko, nang marinig ito, hindi lamang hindi sumunod kundi nilinis pa ang kanyang lalamunan. Kung gusto mong gawin ang proseso, magmadali ka, kung hindi, umalis ka sa tabi, marami pang taong naghihintay, harapin ang ganitong ugali. Kalmado pa ring tinanong ni Jingyang, wala ba ang manager mo? Hindi na makapagpigil ang babae, bigla siyang tumayo, itinuturo siya at sumigaw. Kahit nandyan ang manager o wala, ano ang pakialam mo? Hindi ko ba kayang hawakan ang transaksyong ito? Ano ba talaga ang dahilan ng pagpunta mo rito? Akala mo ba tatawag ako ng security para paalisin ka ngayon? Sanay na sa mga ganitong sitwasyon, hindi na pinansin ni Jingyang. Nagtatalo silang uni, dahan-daang binuksan ang melita na sinabing okay, ikaw na ang bahala. Habang bahagyang bumukas ang melita, nagbago ang ekspresyon ng empleyado ng bangko, nang ganap na mabuksan ang melita na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Ngumiti si Jingyang, gusto kong magbukas ng savings account at magdeposito ng 20,000 NDT. Ang melita ay kumikislap ng maliwanag na nagdulot ng pagkabulag sa babae, siya ay agad na napatulala. Pagkatapos ng ilang segundo, isang ekspresyon na hindi maipaliwanag ng mga salita, ang lumitaw sa kanyang mukha, isang halo ng pagkabigla at takot. Ang bilang na 20,000 NDT. Patuloy na umiikot sa kanyang isipan, hindi niya maalis ang kanyang mga mata. Sa perang maayos na nakastak sa melita, na isip niya sa sarili, kapag umabot na sa 20,000 NDT, kailangan naming imbitahan sila sa VIP room, para gawin ang proseso. Anong kwalifikasyon? Meron ang isang maliit na empleyado ng counter tulad ko. Para hawakan ang transaksyong ito, nagbago ang kanyang ugali. At magalang na sinabi kay Jingyang, sir, pasensya na, nakita siyang nanginginig at hindi makapagsalita ng maayos. Sinabi ni Jingyang nang walang pagmamadali, okay lang, pero agad siyang nagbago ng tono. Pabilisin mo please, andito na ako. Nag-aalala ako, bibigyan kita ng 10 segundo, kung hindi mo ako mabibigyan ng cash, iya siyang prioridad na pulis siya. Agad akong pupunta sa bangko sa kabila ng kalye para magdeposito. Nang marinig ito, siya'y nataranta. Kung hindi niya ito maayos na mahawakan, tiyak na mawawalan siya ng trabaho. Nang mga sandaling iyon, dumaan ang kanyang superior. Nang makita siya, mabilis na sinabi ng empleyado, manager, sabi ng customer na gusto niyang magdeposito. Sabi ng empleyado na mukhang naguguluhan, ngumiti ang manager ng may kabaitan upang mapakalma siya. Hindi ka dapat ganito, kailangan mong maging kalmado sa lahat ng bagay. Ngayon, tingnan natin. Anong problema ang meron ka sa pagsasabi nito? Yumuko siya upang tingnan ang melita, hindi naiiba sa empleyado. Siya rin ay nabulag ng liwanag na nagmumula sa pera. Sa melita agad na lumitaw muli ang ekspresyon ng empleyado sa kanyang mukha. Ang numero ay patuloy na umikot sa kanyang isipan, 222,000 ang kabuuang ipon ng aming sangay ay hindi pa umabot dito. Tumayo siya ng tuwid at magalang na sinabi, sir. Ngunit hindi na pinansin ni Jingyang, lumingon siya sa empleyado at pinaalalahanan, Miss May 6 na segundo ka na lang sa sitwasyong ito. Ang empleyado ay maaari lamang umiyak sa loob, sir, ikaw ang kuya ko. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Nandito na ang manager, bakit mo pa ako hinahanap? Patuloy na itinaas ni Jingyang ang kanyang mga daliri at nagbilang ng segundo. Ang tunog ng pagbibilang ay parang isang time bomb, na nagdulot ng labis na pagpapawis ng manager. Sir, sa sandaling iyon, ang malamig na tunog ng pagbibilang ay walang pinagkaiba sa countdown ng pagkawala ng trabaho ng empleyado. Patuloy na nagbilang si Jingyang, 1 segundo, agad na pagkatapos, walang tunog, ang melita ay isinara.
Kinuha ni Jingyang ito at lumingon upang lumabas. Pinto palam pupunta ako sa bangko sa kabila ng kalye, para magdeposito. Mabilis na hinabol siya ng manager at nagsalita, "Sir, kaya kung hawakan ang 20,000, huwag po sanang dadahan ang aking mga kasanayan." Nang marinig ito, ngumiti si Jingyang ng malamig, "Oh talaga?" Agad na nagbigay ng isang numero na parang bundok na bumigat sa manager. Nagpatuloy si Jingyang, "Kung ganoon ay magdedeposito ako ng 40,000, tawagin mo ang manager ng bangko dito." Nang marinig ng batang lalaki ang ganoong malaking halaga na binanggit, nang walang pag-aalinlangan, may isang tinig na umabot mula sa malayo, "Sa ganitong kabata ay may ganitong kalaking kayamanan, sir, tunay kayong isang bayani sa mga kabataan ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may marangyang anyo." Ipinakilala niya ang sarili, "Ako ang Deputy Director ng punong tanggapan ng Jangga Bank. Mayroon akong parehong kapangyarihan tulad ng manager ng bangko. Anuman ang iyong mga kinakailangan, maaari mo itong sabihin sa akin." Si Jingyang ay hindi masyadong nagsalita ngunit, agad na naglagay ng isang tumpok ng pera sa mesa. "Nagbago ang isip ko, gusto kong magdeposito ng 80,000. Nang marinig ang numero, kahit ang Deputy Director ay napanganga, ang kanyang mukha ay nababalot ng pawis. Iniisip niya, 80,000? Ano ang gusto niyang gawin? Nagtatangkang magdulot ng gulo, hindi nagulat sa kanyang ekspresyon, umupo si Jingyang sa upuan at nagsalita, "Sasabihin ko ito isang beses na lang. Tawagin mo ang manager ng bangko dito. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Kung hindi ko siya makita sa loob ng 3 minuto, ilalagay ko ang pera sa bangko sa kabilang tabi." Tumawa siya at sinabi, "Limitado ang aking pasensya." Nang marinig ito, hindi naglakas loob ang Deputy Director na magpaliban. "Naiintindihan, sir. Pumunta po kayo sa VIP room at maupo. Taken ko kaagad ang aming manager ng bangko." Humarap siya at itinuro ang manager, sumigaw siya, bilisin mo, taken mo siya." Bumalik ka na ngayon, natatakot ang manager pero nag-atubili pa rin. Pero ang manager ay dumadalo sa isang mahalagang pulong. Nang marinig ito, lalo pang nagalit ang Deputy Director. "Ano pa ang mas mahalaga kaysa dito ngayon? Tatawagan ko siya mismo." Ang eksena ay lumipat sa bahay ni Paula. Sa mga sandaling iyon, ang babae ay tahimik na nag-iisip nang biglang may narinig, siyang ingay sa labas ng pinto na nagpagulat sa kanya. Binuksan ni Jingyang ang pinto at pumasok na may ngiti sa kanyang mukha. "Bumalik na ako." Nang makita siya, agad na tumakbo si Paula at inatake siya. "Mga tanong saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw, alam mo bang nag-alala ako?" Tumawa si Jingyang at sumagot, "Hindi ba't bumalik na ako?" Sabay pinisil ang pisngi ni Paula, tinanong niya, "Ano na ang sitwasyon ngayon?" Sumagot si Paula, "Sa ngayon, nagsimula nang atakihin kami ng mga masamang media outlets, pero buti na lang may ilang netizens pa ring nagsasalita para sa amin. Kaya, may paraan ka na bang naisip para harapin sila?" Si Jingyang ay kumabig sa kanyang dibdib ng may kumpiyansa at sumagot, "Kung bumalik na ako, tiyak na naresolba na ang bagay na ito. Hindi mo ba nakikita kung sino ang iyong lalaki?" Ang eksena ay lumilipat sa bagong Yangang Charity Foundation. Sa sandaling ito, si Yongdong na tumatawag kay Jack habang hinahawakan ang kalihim. "Mr. Jack, natanggap mo na ba ang balita?" Bumalik na si Jingyang. Si Jack sa kabilang linya, nang marinig ang balita, ay labis na natuwa. Mukhang wala na siyang ibang plano. "Mr. Su, talagang makapangyarihan ka. Sa ngayon, tayo na lang ang makakapagmanipula sa kanila." Dahil sa sobrang pag-aakalang makapangyarihan si Jingyang, naghihintay pa rin ako. Para sa kanya na ilabas ng publiko ang resibo ng donasyon. At pagkatapos, ay akusahan sila ng paninirang puri, hindi ko inasahan na magiging ganito siya kaduwag, hindi pa rin siya naglakas loob na magpaliwanag hanggang ngayon. Tiyak na labis siyang nagdurusa, mahusay, naghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo Jack. Inabot ang telepono, ngumiti si Jongdong nang may masamang ngiti at sinabi sa kalihim sa tabi niya,
Siya ay isang maliit na may-ari ng restoran. Ano ang magagawa niya sa akin? Iniisip ang mga malalaswang imahe ni na Yeong at Paula. Si Yongdong na nagpakita ng isang masamang ekspresyon, ngunit medyo kaakit-akit ang kanilang secretary, kung sila ay handang maglingkod sa akin ng ilang mga gabi na baka isaalang-alang kung palayain sila, mas mabuti kung pagsisilbihan nila ako kasama ka. Ang sekretarya na marahil ay sanay na sa kanyang baluktot na bahagi ay sumingit din, "Mahal na Ginoo, talunin mo muna ako bago isipin ang tungkol sa ating tatlo." Habang ang dalawa ay malapit ng mag-umpisa, biglang tumakbo ang isang empleyado ng may panggigilalas at nagulat, "Mahal na Ginoo, masama ito, masama ito." Naputol ni Yongdong, galit na sumigaw, "Ano ito? Bakit ka masyadong naguguluhan? Hindi mo ba nakikita na malapit na kaming mag-umpisa?" Marahil ay sanay na sa kanyang baluktot na asal, ang babae. Na mga empleyado sa kumpanya ay nahihiya, lahat ng empleyado ay lumakad at pinatay ang TV. Si Young Master Yong ay nanood nito agad na nang magliwanag ang screen ng TV. Lumitaw ang imahe ni Director L. Chanman ng Jongdaebank na nagsasalita sa balita. "Kamakailan lamang, nakatanggap ang aming bangko mula sa isang malaking kliyente. Ang kliyenteng ito, gamit ang pangalan ng restaurant na Eat Lose Weight sa Sandai City, ay nag-donate ng 100,000 DT sa Newyoung Charity Foundation sa Yunhai Province. Ngunit, hindi ito lumabas sa listahan ng donasyon. Labis na nag-aalala ang Jongdaebank tungkol dito. Dahil sa pagdududa ng kliyenteng ito, nilinaw namin ang mga sumusunod, walang anumang problema sa mga serbisyo ng Jongdaebank, matagumpay na natapos ang transaksyong ito." Kasabay nito, nakikipagtulungan ang Jongdaebank sa City Hall ng lalawigan, upang magsagawa ng komprehensibong investigasyon sa Newyoung Charity Foundation. Upang kumpirmahin ang pag-iral ng transaksyong ito kasabay nito, sina Jingyang at Paula ay nasa bahay din nanunood ng balita. Bakit walang record ng donasyon ng kliyenteng ito sa listahan na inihayag ng Newyoung Charity Foundation? Ito ay talagang nakakalito. Ang talaan ng donasyon ng kliyenteng ito ay hindi pa inihayag. Ngunit, ang mga pondo ng kawanggawa na inihayag ng Newyoung Charity Foundation ay tumutugma sa mga items sa mga libro. Umaasa kami na agad na magbibigay ng makatwirang paliwanag, ang Newyoung Charity Foundation para sa 200 NDT na ito. Kung hindi, malamang nahaharapin nila ang legal na pananagutan. Ang gawaing kawanggawa ay isang magandang bagay na nakikinabang sa lipunan at sa mga tao. Umaasa kami na seryosohin ng mga organisasyon ng kawanggawa ang kanilang trabaho, gawin ito ng patas at makatarungan. Bukas na matapos mapanood ang balita, muling bumalik ang kasiyahan ni Paula. Lumingon siya at nagtanong, "Ngayon ay wala na tayong pinagdududahan, tama ba? Ano ang susunod nating gagawin?" Kumunat ang noo ni Jingyang at naging seryoso ang tono niya. Ngayon naman ay sila na ang magkakaroon ng sakit ng ulo. Pagkatapos matanggap ang abiso mula sa sekretarya, nag-usap sina Jingyang at Shaha, at inutusan ang sekretarya na ipaalam sa kinatawan ng mga engine manufacturer. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang kinatawan mula sa mang na may mayabang na asal, kamay sa bulsa, mukha nakataas. Tinanong niya, "Ikaw ba si General Manager So?" Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili, "Ako ang batang master ng Mingyang Machinery Factory, Chinoy Yang." Umupo siya sa isang upuan at nagpatuloy, "Noong nakaraang pagkakataon, nag-alok kayo ng 6,000 NDT para bilhin ang makina. Teknolohiya ng pagmamanupaktura mula sa aking kumpanya, hindi pumayag ang aking ama. Ngunit, marahil hindi mo alam na nasa aking mga kamay ang teknolohiyang ito, kaya hindi mahalaga ang desisyon ng aking ama. Nasa ibang bansa ako para sa negosyo bago ko narinig ito. Sa tingin ko, makatarungan ang presyo kaya nagpa siya akong sumang-ayon sa iyong mga kondisyon." Nagulat sa sinabi ng lalaki, kinuha ni Jingyang ang kanyang tasa ng tsaa, pinagmamasdan ang kanyang mga mata at nagtanong, "Mga kondisyon? Anong mga kondisyon?" Sa isip niya, hindi ba nahihiya si Mr. Chen na siya mismo ang dumating kaya ipinadala ang kanyang anak,
para subukan ang sitwasyon at tingnan kung maaari tayong makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Sa ganitong take it or leave it na ugali na sinusubukan akong lokohin, lumingon kay Chin Joy-ang na hindi alam na nakita na siya ni Jing Yang, nagkunwari pa rin siya. Siyempre, ang kondisyon ay 6,000 NDT para bilhin ang aming teknolohiya. Pagkatapos ng lahat, ang presyo mo ay medyo makatwiran. Kung hindi dahil sa aming mga taon ng kooperasyon, sa tingin mo ba ay madali lang bilhin ang aming teknolohiya? Dapat mong malaman na kami ay gumagawa ng mga pick-up truck at SUV, ang aming teknolohiya sa makina ay number 1 sa larangang ito. Habang nakikinig sa kanyang walang humpay na pagsasalita, nagsimula nang mawala ng pasensya si Jing Yang at paulit-ulit na bumahing. Hindi pa rin tumigil ang lalaki, binanggit pa ang Hanan Motors na sinabing bukod dito, kasalukuyan kang humaharap sa pressure mula sa Hanan Motors. Handa akong magbigay ng tulong, malaking pabor ito sa iyo. Alam mo, nang marinig ito, hindi na napigilan ni Jing Yang at sumagot ng may pang-aasar. Ang pabor ni Young Master Chen ay masyadong malaki, hindi ko ito kayang suklian, kaya't pakisuyo, ibalik mo ang iyong teknolohiya at hayaan kaming mabuhay o mamatay sa aming sariling paraan. Ang mga salita, bagaman maikli, ay parang sampal sa mukha. Tumayo si Chin Joy-ang mula sa kanyang upuan, nilapitan si Jing Yang, at pinagsaluhan ang kanyang kamay sa mesa. Nag-aaway sa mesa, sinabi mo noon na gusto mong bilhin ito pero ngayon na nandito na ako, ayaw mo na. Anong ibig mong sabihin, niloloko mo ba ako? Sumagot si Jing Yang ng kalmado, nang kailangan ko ang teknolohiya, tumanggi ka. Sino pa ang dapat sisihin? Nang marinig ito ni Chin Joy-ang, nawalan siya ng kontrol at hindi na nakapag-usap ng maayos, kaya't nagbiro na lang. Akala mo ba magagamit pa ang modelo ng makina na ginagawa nyo? Kahit pa mag-alok ka ng 6,000 NDT, hindi ko na ito ibebenta. Hintayin mong mab-igo ka at magbigay si Juan ng isa pang malupit na suntok, saka mo na lang makikita. Maghintay ka lang at magmakaawa para sa awa, sinasabi ang mga salitang yun kinagat niya ng mahigpit ang kanyang mga ngipin. Naisip niyang malinaw na siya ay nagpakita ng kanyang punto, tiyak na nauunawaan niya ang pinakapayak na bagay at nauunawaan, ang hirap ng pagbuo ng bagong makina, di ba? Sa kanyang saloobin hindi nagalit si Jing Yang kundi, sumagot ng malumanay, tama ka, kasalanan ko na hindi ko ito isinasaalang-alang ng mabuti at na-offend kita. Lihim na nagalak si Chin Joy-ang iyon na ang tamang sagot, hindi ko akalain na sa ganitong sitwasyon ay maglakas loob ka pang ipagpaliban ang teknolohiyang inaalok, di ba? Sa iyong pintuan, si Jing Yang ay naglagay ng ekspresyon na parang iniisip ito at nagpatuloy, kung hindi ka na nagbebenta. Pagkarinig nito, lihim nang umiti si Chin Joy-ang na akala niya ay nagtagumpay na siya. Ngunit, pagkatapos ay sinampal siya ni Jing Yang sa mukha ng malamig at sinabi ang huling mga salita, kung ganoon ay huwag mo nang ibenta. Si Jing Yang ay nagalit, ang kanyang mukha ay naging pula, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinanong, ano ang sinabi mo? Si Jing Yang ay tahasang sumagot, dati ay medyo naakit ako, ngunit hindi ba't sinabi mo na hindi mo ito ibebenta sa halagang 6,000 NDT? Iniisip ko na magpapaikot-ikot. Masyadong magulo kaya huwag na lang tayong bumili nito. Nang marinig ang mga salita ni Jing Yang, si Chin Yunyang ay nananatiling mayabang, binuka ang kanyang bibig at sumigaw, ikaw, Mr. So, magaling ka, hintayin mo lang at makikita mo. Mukhang handa siyang makipag-away kay Jing Yang, pero hindi, lumingon siya at umalis, pinasara ang pinto ng malakas, na nag-iwan ng isang pangungusap na umuukit sa silid, hintayin mo lang at makikita mo. Pag-alis ni Chen Yunyang, si John na may bahagyang malungkot na mukha ay humarap kay Jing Yang at nagtanong. Mr. Su, ngayon mayroon na lang tayong 2 linya ng produksyon ng makina, maaari tayong makagawa ng 3,000 kotse bawat linggo, pero ang Hanan Motors ay patuloy na pinipigilan kami sa usaping pampubliko. Ano ang dapat naming gawin sunod? Sa seryosong ekspresyon, sinabi ni Jing Yang, kontaken ang lahat ng departamento sa Sandai City.
Sabihin mo sa kanila na si Sean ay makakapagpalit ng isang batch ng bagong mga kotse ng libre para sa kanila sa hinaharap basta't palitan nila ang kanilang mga sasakyan sa distribusyon. Maaari naming ialok sa kanila ang 40% diskwento. Gagamitin namin ang diskwentong ito at ang mga kondisyon ng pagpapalit upang matiyak na kapag na-upgrade ang mga buwis. Tanging ang aming mga kotse lamang ang kanilang orderin. Dapat naming palitan ang lahat ng mga buwis sa Sanday City sa pinakamaikling panahon. Opisyal na sertipikasyon at buwis sa buong lungsod na nag-aanunsyo para sa amin ito. Ang pinakamahusay na anyo ng pag-aanunsyo, sa puntong iyon kailangan pa ba naming mag-alala tungkol sa tinatawag na opinyon ng publiko? Nakikinig sa estratehiya ni Jing Yang, si Ai Jaha ay hindi mapigil ang humanga sa kanya at sumigaw na nauunawaan ko na. Ngayon kontaken ko sila kaagad, tulad ng dati ni Mr. Su, ang iyong pananaw ay napakalawak hindi sanay sa papuri, nanatiling kalmado si Jing Yang ayos lang, iiwan ko ang bagay na ito sa iyo pupunta na ako sa labas. Una na akong sasakay sa kotse, si Jing Yang ay lumingon kay Yeong at sinabi tapos na ang trabaho. Maghanap tayo ng kainan, ano gusto mong kainin? Tumingin si Yeong sa kanyang seatbelt na sumasakal sa kanyang dibdib at nagbuntong hininga. Hindi ko alam, hindi ako nakakakain ng maayos nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko, pamayat ako. Habang tinitingnan ang kanyang dibdib na sumasakal sa seatbelt, lumaki ang mga mata ni Jing Yang, iniisip na ito ay manipis. Kalmadong lumingon si Yeong at tinanong, Mr. Su, may mga suhestyon ka ba? Nahihiyang umiwas si Jing Yang at sumagot, sige, pumunta tayo sa Paas Restaurant at tingnan natin. Kakain tayo. Ano man ang nakita nila, nagbago ito sa restaurant para magbawas ng timbang. Nang makita ang pila ng mga tao na nag-aantay sa labas, nagulat si Jing Yang na ang negosyong ito ay umuunlad. Nang makita na puno ang parking lot, pinaikot ni Yeong ang manibela at sinabi, hanapan ko ng parking spot. Sandali lamang, nasa isang underground parking garage, umupo si Yeong sa sasakyan at nagbuntong hininga. Hindi ko inasahan na magiging ganito kahirap ang makahanap ng parking spot malapit dito. Kailangan pa nilang magmaneho papunta sa kalapit na sinehan. Ipinaliwanag ni Jing Yang na ang lugar na iyon ay isang parke, at hindi maginhawa ang pagparking dito. Normal lang yan. Bilisan mo na, ako'y. Medyo nagugutom habang ang dalawa ay malapit nang bumaba sa sasakyan, biglang may narinig na ingay mula sa likurang upuan. Isang babae ang lumitaw na walang pakialam at pumasok sa kanilang sasakyan at sumigaw, go, 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 drive. Nang makita ito, si Yeong ay napalingon na naguguluhan, anong nangyayari? Sa parehong ekspresyon, si Jing Yang ay naguguluhan din, baliw ba ang babaeng ito? Kasabay nito, may isa pang batang lalaki na lumitaw, patuloy na kumakatok sa pinto at sumisigaw, buksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto ngayon. Hindi mo ba sapat na pinahirapan ang mga tao? Lumabas ka dito ngayon. Ang babae sa loob ng sasakyan ay tumangging lumabas at kahit na sumigaw pabalik sa lalaki, umalis ka na. Ayaw kong makita ka ngayon. Sa puntong iyon, may dalawa pang tao ang lumapit, marahil para panuorin ang gulo sa pagitan ng babae at lalaki na nag-aaway. Sa puntong ito, naiinis na si Jing Yang at nagsalita, hoy, kayong dalawa, pwede bang mag-away kayo nang hindi naaapektuhan ang iba? Napabuntong hininga siya, iniisip kung anong klaseng mga tao ang mga ito, nagtatangkang kumain lang at nakakasalubong pa ng mga troublemaker. Nang marinig ang mga salita ni Jing Yang, hindi lang hindi nakinig ang babae kundi pinanatili pa ang kanyang dating ugali. Itinuro niya si Jing Yang at inutusan. Bingi ka ba? Sinabi ko sa'yo na magmaneho ng hindi sumasagot. Lumingon si Jing Yang kay Yeong, at nang makita ang kanyang tingin, agad na naintindihan ni Yeong. Pinatay niya ang makina at inalis ang susi. Pagkatapos, binuksan ni Jing Yang ang pinto ng kotse, bumaba, at matalim na tumitig sa binata, na nagdulot sa kanya na magulat at umatras. Hindi siya pinansin ni Jing Yang. Lumapit si Jing Yang, binuksan ang pinto ng kotse,
at malamig na sinabi, "Bumaba ka." Tumanggi ang babae na bumaba at kahit tinakpan ang kanyang ulo, sumisigaw na parang baliw. "Uulitin ko, magmaneho ka para sa akin." Bata ang babae ay lihim na ngumiti anong klaseng big shot, bago pa siya makaramdam ng talino. Sa loob ng mahabang panahon, biglang lumapit si Jingyang hinawakan ang kanyang buhok at hinayla siya palabas. Si Jingyang ay naglalabas ng nakamamatay na aura at malamig na sinabi, "Sinabi ko nang umalis ka. Hindi mo ba narinig ako?" Nang walang bakas ng awa, itinapon ni Jingyang siya sa lupa. Isinara ni Jingyang ang pinto ng kotse at sinabi kay Yeong, "Tara na." Hindi makapaniwala na ganoon tratuhin ni Jingyang ang isang magandang babae. Nag-isip ang babae sa pagkalito, anong nangyayari sa kanya? Humingi na ako ng tulong sa kanya pero hindi siya tumulong. Hindi siya nag-react kahit kaunti, isang kagandahan tulad ko ay hindi siya naantig. Nang mapagtanto ito, lumaki ang kanyang mga mata. Ngayon lang niya napansin si Yeong na nakatayo sa tabi ni Jingyang. Kumpara kay Yeong na tinignan lang ni Jingyang, itinuring niyang isang diyosa ang kanyang sarili. Bigla siyang nahiya. Napansin din ng binata si Yeong. Inilagay niya ang kanyang braso sa paligid ng baliw na babae, pero ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yeong. "Diyosa, maaari ko bang itanong?" Bago pa siya makapagpatuloy, muling nagsimula ang baliw na babae na sumigaw. Itinulak niya ang binata at lumapit kay Jingyang, sinuntok siya ng paulit-ulit. Habang sumisigaw ng isang imahe ni Zhao ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ko siya pwedeng palampasin, kung hindi, magiging imposibleng tapusin ang gawain ni Miss Zhao. Ngayon, kailangan kong gumawa ng eksena. Sa isip na yon, lalo siyang nagdramahan. "Napakamahinahon mo kahapon, pero ngayon, iniwan mo ako." Habang sinisumpa niya si Jingyang, komandat siya sa batang lalaki. Nang makita ito, agad na nakipagtulungan ang batang lalaki. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, pinalaki ang kanyang mga mata, at nagkunwaring galit na sumigaw, "Anong sinasabi mo?" Nakita niyang nagampanan na niya ang kanyang bahagi, bumalik siya kay Jingyang na may galit. "Sinaktan mo pa ako kanina, wala ka bang konsensya? Saktan mo ulit ako ngayon, lalabanan kita hanggang kamatayan." Biglang may isang baliw na babae na humihingi pang mas matinding suntok. Si Junan, hindi lang hindi tumanggi, kundi pinalala pa ang kanyang pagganap. Sinampal niya ito ng malakas at tumawa ng may pang-aasar. "Walang hiya kang babae, may lakas pa ng loob mong banggitin ang nangyari kagabi." Nakatayo malapit, si Yeong ay lubos na naguguluhan. Walang kaibahan ang ekspresyon ng binata, lalo na ang mga nanunood, isang binata at isang dalaga. Pareho silang nagulat, ang binata ay mukhang nagulat habang ang dalaga ay tumatawa ng may aliw. Pagkatapos slapin ang baliw na babae at magbigay ng isang mapanlait na linya, tumingin siya kay Jingyang na nag-iisip, may problema ba sa ulo niya? Akala ba niya hindi ko nakikita ang pangit na akto na ito, na nilalayong magdulot ng alitan sa pagitan ko at ng mayamang hanggal? Mas pipiliin pa ba niyang aminin na siya ay isang pokpok, kaysa aminin na siya ay nag-frame sa akin? Nang walang pag-iisip, hinawakan ni Jingyang ang kwelyo niya at nakisali, "Kagabi sinabi ko sa iyo na paglingkuran kami ng maayos, sira ulo ka." Umiiyak at nagreklamo na hindi mo kaya, hindi ba't si Chen siya at Wong lang naman ang magkasama, ano bang reklamo mo? Hindi ka ba kontento sa mga salita lang? Sinampal siya ni Jingyang ng ilang beses pa, iniisip na kailangan ko pang magpigil, hindi ko siya pwedeng sampalan hanggang mawala ng malay, nakakabuwisit. Ang baliw na babae, na nabugbog at walang masabi, ay nag-iisip na bakit ganito ang pagkilos ng taong ito. Hindi pa rin tumigil si Jingyang at nagpatuloy, "Sige na, Chen siya, galit na ang iba ngayon, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa kanila." Ang batang babae na nanunood ay hindi napigil ang magsalita, "Hindi ko inasahan na ganito ka Kyle Andy." "Tama ka, ang kanyang kasintahan ay nagbiro, hindi nakapagtataka na pamilyar ka sa kanila, madaling makapasok sa kanilang kotse." Nang marinig ng batang babae ang pang-aasar, ang baliw na babae, sa kabila ng kanyang namamagang mukha,
ay sumagot, tumahimik ka. Sa puntong ito, ang batang lalaki ay sa wakas ay lumapit upang makialam, sige, pakawalan mo na siya. Habang hawak pa rin ang kwelyo ng baliw na babae, si Jingyang ay tumingin sa kanya, anong gusto mo? Nakita na hindi lamang ang baliw na babae ang naghahanap ng gulo. Pero itong lalaking ito, si Jingyang naisip na itong lalaking ito ay isa ring tanga, na akala niya ay kaya niyang makipagsabayan sa kanya. Nang makita ni Jingyang na hindi pinapalaya ang baliw na babae na si Sanjia, nagsimula ng magalit ang binata. Umuungal siya, sinabi ko sa iyo na pakawalan mo siya, hindi mo ba narinig? Mula sa malapit, ang binatang nanunood ng may kesob-ikan ay sumigaw, tama yan, kapatid. Dapat mong labanan siya hanggang sa dulo, huwag kang umatras. Ang babae sa tabi niya na kanina pa nanlilibak kay Sanj ay lumingon din upang sumuporta sa binata, Young Master Wu, laban lang. Sa puntong ito, alam na ni Jingyang na ang grupong ito. Nasa lahat ng quotes hindi lamang niya pinakawalan ang baliw na babae kundi, pinagsalitaan pa ito muli na parang sinasabi, kung hindi ko siya pakakawalan, ano ang magagawa mo? Nakatayo lang sa tabi niya pero hindi naglakas loob na makialam, si Wuan ay napilitan na lang gumamit ng mga banta sa salita, maglakas loob ka pang mag-provoke sa akin, wala kang respeto sa akin. Sumagot si Jingyang nang walang pakialam, ganito ba ang tawag mong kawalang respeto? Maliwanag na pinapababa kita. Nang marinig ito, si Wuan ay nagalit, kinagat ang kanyang mga ngipin, namumutok ang mga ugat sa kanyang noo, tila hindi maiiwasan ang laban. Ang batang lalaki na nagmamasid ay nag-iisip ng malalim. Nag-isip kung dapat bang i-provoke si Shifa ng ganito. Baka may bakang din itong lalaking ito. Pero sa tingin sa sirang kotse na kanyang minamaneho, gaano kaya siya kalakas? Bumalik si Wong sa pag-iisip na si Jingyang ay lalapit sa kanya pagkatapos ng kanyang provocation, kaya't naghanda siya para sa laban, pero hindi kinuha lang nito ang kanyang galit at umalis. Habang naglalakad siya, humarap siya at nagbanta, sige, tingnan natin kung gaano kakatibay. Nakita na malapit nang lumala ang sitwasyon, nagtanong si Yeong nang may pag-aalala, Mr. Su, kailangan ba nating? Si Jingyang ay uminterrupt sa kanya ng kalmado pa rin. Pinalaya ang baliw na babae at sinabi na ayos lang, isang spoiled brat lang na may pera. Nang makita si Wuon na tumatawag ng backup, tumawa si Jingyang. Gusto kong makita kung sino ang maatrasan niya. Nang biglang tumunog ang telepono ni Jingyang, nagulat siya nang makita na si Musang ito. Musang, bakit siya tumatawag? Nang hindi nag-isip, sinagot niya ang tawag. Narinig ni Musang ang boses mula sa kabilang linya. Sir, may problema ba? May nagkakagulo ba sa parking lot? Mas nagulat si Jingyang, paano mo nalaman? Sa control room, ipinaliwanag ni Musang, minomonitor namin ang mga galaw ni Shaman. Na-detect na may balak siyang gawin laban sa iyo, malamang na magpalala ng alitan sa pagitan mo at isang second-generation rich kid mula sa ibang pamilya. Nang marinig ito, nagkaroon ng kutob si Jingyang na may SK na gagamit ng ibang tao para patayin si Musang. Nang tingnan ng mabuti ang mga dokumento, nagpatuloy siya, hindi ito ganoon kadali. Mukhang gusto nilang subukan kung may tutulong sa iyo para ilabas ang organisasyon sa likod ng taong yun. Bukod pa rito, narinig ko na ang tungkol sa organisasyong iyon dati. Huwag maliitin ang kanilang kapangyarihan. Pag-usapan ang mga detalye sa telepono, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng detalye pagbalik mo. Nakatingin sa mag-asawa na nakatayo pa rin doon, sumagot si Jingyang kay Musang, naiintindihan ko, babalik ako agad. Ipadala mo sa akin ang impormasyon tungkol sa mga troublemaker muna. Pagkatapos marinig ang impormasyon mula kay Musang, humanga si Jingyang. Talagang tuso ang lalaking ito. Kung hindi ko na-recruit ang team ni Mang, baka nahulog ako sa kanyang bitag. Alam pa niyang darating ako dito sa oras na ito at nakapag-ayos ng mga tao na maghihintay ng maaga. Malinaw na naglaan ng maraming pagsisikap kahit ano paman, na-offend ko na ang dalawang ito. Ang plano ni siya ay maaaring ituring na matagumpay.
Nang makita si Wong na umalis para tumawag, ang binatang nanunood ay lumingon kay Jingyang at nag-provoke, ang kaibigan mo, si Young Master Wong, ay tumawag ng backup. Kung ako sa iyo, gagamitin ko ito at papaluan siya ngayon para makabawi. Si Jingyang ay walang palatandaan ng pag-aalala, sa halip ay ngumisi, tumawag ng backup. Ang pangalawang Young Master ng Wu Group, si Wong, nang marinig ang pangalan ni Jingyang, si Wong na nasa. Nagulat ang telepono at humarap hindi lang siya, kundi pati ang lalaki ay mukhang nagulat din. Si Jingyang ay nagpatuloy, ang pangalawang henerasyong tagapagmana ng Baikeng Real Estate Company. Sino ang maaari nilang tawagan? Ilang mga Medicare na pamilya lang. Ngunit, naglakas loob pa silang magdulot ng problema sa aking pamilya. Sa labas hihintayin ko ang mga tao ninyo, at makikita natin kung kaya bang tiisin ng mga pamilya. Ang ilang bala para sa inyo. Narinig ang mapanlait na mga salita ni Jingyang, parehong nakaramdam ng panginginig ang mga batang Ginoo. At pareho silang nag-iisip ng iisang bagay, isang tawag lang at kaya niyang alamin ang aming mga background. Ang kapangyarihan ng taong ito ay marahil ay hindi pangkaraniwan, mukhang hindi siya nagbabalat kayo. Kung talagang makikialam tayo sa isang tao na hindi natin dapat, hindi lamang tayo kundi pati na rin ang ating mga kumpanya at pamilya ay magkakaroon ng problema. Hindi na tayo makakapagtagal dito, kahit hanggang malaman natin ang kanyang background. Huwag tayong kumilos ng padalos-dalos. Pareho silang lumingon upang umalis, ngunit si Shifan lamang ang bumalik at nagbanta, papalampasin ko muna kayo, hintayin niyo lang. Umalis ang lahat, iniwan ang baliw na si Son na nakahiga sa lupa, nalilito at hindi alam kung sino. Nasa likuran nila, si Jingyang hindi siya pinansin. Sinabi niya ng malamig na umalis ka, witnessing what he had done to her, at narinig ang kanyang mga salita sa dalawang batang Ginoo. Ang baliw na babae ay nanginginig sa takot, umalis siya na namamaga ang mukha. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Hindi ba sinabi ni John na siya ay isang walang silbi na tamad? Si Batang Ginoong Wu ay labis na nag-aalinlangan sa kanya. May nagawa ba akong kasalanan sa isang tao na hindi ko dapat ginawa? Ako ba'y sinumpa? Lumingon siya kay Jingyang. Nakita siya sa pag-iisip. Malumanay na tinanong ni Yeong si Mr. Su, kakain pa ba tayo? Sumagot si Jingyang, hindi. Bumalik na tayo sa Fang. Base ng investigation team, lumipat ang eksena sa punong himpilan ng Fang Investigation Team. Pagdating niya, nagmadali si Jingyang sa control room. Nang makita si Musang, tinanong niya si Musang, ano ba talaga ang nalaman mo? Hindi agad sumagot si Musang, sa halip ay kinuha niya ang headset. Sir, pakinggan mo muna ang recording na ito, saka tayo mag-uusap tungkol sa pangunahing issue. Pagbalik sa opisina ni Jingyang, matapos pakinggan ang recording, naintindihan niya ang sitwasyon. Mukhang may kinalaman ang Jia family sa pag-sign na may kaugnayan sa pagprotekta sa espada. Nagtataka tungkol sa organisasyong ito. Tinanong ni Jingyang kung may alam ka tungkol sa organisasyong ito. Ibinigay ni Musang ang isang USB drive. Sir, ito ang detalyadong impormasyon tungkol sa Protect the Sword na aming nakalap. Ang impormasyong ito ay umiikot lamang sa black market, kahit si Jay Shaman ay wala nito. Pakiusap, tingnan mo. Ayon sa aming impormasyon, ang Protect the Sword ay isang misteryosong organisasyon sa ilalim ng lupa na nagmula sa Ming at Qing dynasties. Marami itong eksperto, ilan sa kanila ay kayang tumalon sa mga pader at maglakad sa mga bubong. Agad na naisip ni Jingyang ang babaeng kahawig ng kanyang ina. Bahagyang nagkunot ang kanyang noo at ikinwento. Hinabol ko ang isang misteryosong tao malapit sa The Old City District noong isang araw. Pagkatapos mawala siya, pumunta ako sa hotel upang kunin ang footage ng security camera. Nagpatuloy si Musan, Sir, tama ang hinala mo. Ang hotel na iyon ay pag-aari rin ng pamilya Jia. Ipinapasok ang USB drive sa kanyang laptop, nagtanong si Jingyang. Kaya malamang nakita rin ni Shaman ang video na yon. Pinaghihinalaan na ang aking ina ay mula sa Protect the Sword. Binabantayan ba niya ako upang harapin ang Protect the Sword? Sinusubukang akitin sila palabas, protektahan ang espada na itinatag,
halos kasabay ng Heaven and Earth Society. Ngunit, kabaligtaran ito ay binubuo ng maraming eksperto at isang malawak na hanay ng mga miyembro na kasangkot. Sa iba't ibang larangan hindi tiyak kung sila ay kinokontrol ng mga opisyal na may napakaraming eksperto, ang kapangyarihan ng protektahan ang espada ay napakalaki. Gayunpaman, ang iba ay mga pandagdag lamang ang tunay na lakas ng organisasyong ito ay nasa martial arts. Sa mga nakaraang taon, napigilan nila ang maraming pagtatangkang pagsalakay mula sa ibang bansa, ngayon, sila ay naging tinik sa maraming panig. Mga puwersa mula sa loob at labas ng bansa. Pagkatapos mag-imbestiga ng matagal, dapat alam na ni Musang ang lihim ng aking ina. Ngunit, iniisip niya kung pinaghihinalaan mo ang mga tao, huwag gamitin ang mga ito, kung gagamitin mo ang mga tao, huwag silang pagdudahan. May mga bagay na mas mabuting sabihin ng mas maaga kaysa sa huli. Kinuha ni Jin Yang ang isang singsing at ipinakita ito kay Musang. Kilalang kilala mo ba ito? Ang insignia ng nagpoprotekta sa espada. Lumabas din ito sa impormasyong ibinigay mo sa akin. Ang may-ari ng singsing na ito ay si Lian. Siya ang aking ina. Nang marinig ang mga salita ni Jin Yang at makita ang singsing, nagulat si Musang. Agad niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na nagpapahayag ng kanyang katapatan at sinabi ng malakas, gagawin ko ang lahat para imbestigahan ang bagay na ito. Si Yeong na nakikinig ay nagsalita, gusto siguro ng pamilya Su na malaman ang relasyon mo sa Protects the Sword, at ibenta ang impormasyon sa ibang puwersa. Ano ang gagawin natin? Si Jin Yang ay nanatiling kalmado, hanggang hindi sila makahanap ng anumang ebidensya, ligtas ako sa ngayon. Kung maglakas loob silang ilabas ang impormasyon, mawawala ang pamilya Jia. Ang kanyang mga mata ay tumigas at ang kanyang boses ay naging malamig. Jay Shaman gusto ibenta ang impormasyong ito para kita kailangan niyang tingnan kung may buhay pa siya, para gastusin ang pera. Biglang tumunog ang telepono ni Yeong, sino ang tumatawag sa akin sa oras na ito? Pagsagot niya, isang umiiyak na boses ang narinig mula sa kabilang linya tita. Naloko ako mali ka narinig ito, nagalit siya ano bang ginagawa mo ulit? Naghahanap ka ba ng gulo? Umiyak ang pamangkin hindi ako pero nalugi ako ng higit sa 3 sa NDT, narinig ang kanilang pag-uusap. Nagpalitan ng tingin sina Jin Yang at Musang nag-uusap lang kami tungkol sa seryosong bagay. Pwede bang maging seryoso tayo sandali? Hindi ka karaniwang ganito, nagalit siya dahil sa higit sa 3 sa NDT. Saan mo nakuha ang perang yon? Ano ang ginawa mo? Ipinaliwanag ng pamangkin ng may pag-aalala. Ito ang aking swerte at baon. Mahirap ipaliwanag sa telepono, pakiusap, pumunta ka at iligtas ako. Nang makita ni Jin Yang na nawala ang pasensya ni Yeong sa unang pagkakataon, naisip niya, hindi ko inasahan na si Lon, na karaniwang napakamaamo, ay magkakaroon ng ganitong matinding bahagi. Ang mga babae ay likas na maamo, pero ano ang nagpapalakas sa kanila? Naghahanda na sanang abutin ni Jin Yang si Yeong nang bigla itong lumingon na may banayad ng ngiti, Mr. Su, medyo matigas ang ulo ng aking pamangkin ngayon, baka kailangan kong mag-leave. Saan man may gulo dapat nandyan si Jin Yang, iminungkahi niya. Plano ko lang sanang maglakad-lakad para magpahinga ng isip. Isama mo ako, Tara na at tingnan natin ang iyong pamangkin at kung anong gulo ang ginawa niya. Ang eksena ay lumipat sa isang kalye hindi kalayuan. Pagkakita ng pamangkin ni Yeong sa kanyang tiya, siya ay napaiyak at tumakbo papunta sa kanya. Tiya, nandyan ka na. Binuhat ni Yeong ang kanyang pamangkin at itinapon ito sa sasakyan at sinabihan, pumasok ka sa sasakyan ngayon, pagkatapos ay ipaliwanag mo ang lahat sa iyong tiyuhin. Kung malaman ito ng iyong mga magulang, papaluhan ka. Nang marinig ni Yeong ang salitang ng pamangkin, nagulat si Tio Jin Yang na nakaupo sa upuan ng driver nang makita ang batang lalaki na mahinahong nagpasok ng, "Hey, huwag kang magalit sa bata." Umiling si Yeong, hindi ko maaaring palakihin ang batang ito, kung hindi, heck tear down the house. Ngayon lang napansin ng pamangkin si Jin Yang. Nang makita niyang nagsasalita si Jin Yang para sa kanya,
Nagtanong siya ng may pagkamangha, asawa ka ba ni tita? Namula si Yeong at sinaway siya, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sabihin mo sa akin ngayon kung ano talaga ang nangyari. Sa harap ng galit ng kanyang tiyahin, nanginginig ang pamangkin at mabilis na ipinaliwanag, nag-ipon ako ng maraming pera para bumili ng isang hari ng agrikultura palayaw sa isang laro, maraming mga karakter at skins. Pero pagkatapos maglaro ng wala pang 2 araw, kinuha ng nagbenta ang account. Pumunta ako sa pulis at sinabi nilang dalhin ko ang mga magulang ko para mag-file ng kaso, pero hindi ko naglakas loob na sabihin sa kanila. Umiiyak ulit ang pamangkin, nangako ang nagbenta na hindi na niya kukunin. Nasaan ang tiwala sa pagitan ng mga tao? Si Yeong, nang marinig ang paliwanag, lalo pang nagalit at pinisil ang pisngi ng pamangkin. Ikaw, bata, hindi ka ba mabubuhay nang walang paglalaro ng stupidong larong iyon? Agad na sumagot ang pamangkin, nangako ang tita sa akin na kung nasa tuktok ako ng aking baitang, pinapayagan niya akong maglaro ng mga laro bukod pa rito, may self-control ako. Naiinggit lang si auntie sa aking mga kakayahan. Predictably, ang pagtatalo kay auntie ay nagresulta sa isang palo. So anong kung nasa tuktok ka ng iyong baitang, maaari ka bang maging mayabang dahil lang magaling ka sa pag-aaral? Sino bang hindi naging nasa tuktok ng kanilang klase? So anong kung ikaw ay isang hari sa isang laro? Karaniwan, hindi ako naglalaro ng mga laro. Pero hindi naman ako adik sa internet tulad mo. Sabi ni Jingyang, at si auntie at ne na nag-aaway ay nakialam. Sige na, laro lang yan. Hindi na kailangang maging sobrang mahigpit, sabi niya kay Yeong. Pamangkin, ipadala mo sa akin ang transaction history, susuriin ko ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Sandali lang, matapos suriin ang background ng scammer, tinawagan siya ni Jingyang. Pagsagot ng kabilang linya, sinabi ni Jingyang, Zhou-ming, ibinenta mo ang King of Agriculture account, di ba? Binibigyan kita ng isang pagkakataon na ibalik ang account sa akin, kung hindi, hindi ka magiging masaya. Tumawa ang scammer, pare, kung may pera ka pa, gamitin mo ito para pagbutihin ang IQ mo. Ito ang lipunan, matutong maging matalino. Agad siyang nag-hang up, opisyal na napasama sa blacklist ni Jingyang, ito ang lipunan, pang-aasar ni Jingyang oras na para ipakita sa kanya kung ano talaga ang lipunan. Sa isang paaralan, pagkatapos ng oras ng klase, nakaupo si Zhou-ming sa klase na mayabang na nag-iisip, mga tanga silang lahat, mga nabigong manlalaro na nagpapanggap na malalaki. Nang makita siyang nakangiti sa sarili, nilapitan siya ng isang kaklase. Anong ginagawa mo? Ang creepy ng ngiti mo, alam kong hindi ito mabuti. Itinaas ni Zhou-ming ang 3 daliri at nagmayabang. Ikaw ang may creepy ng ngiti, tanga. Kakatapos ko lang kunin muli ang isang account na binibente ko. Ilang araw na ang nakalipas at nakagawa ng 3 NDT ang kanyang kaklase ay naiinggit, grabe ang galing nun, kailangan ko ring subukan yan. Lumapit si Zhou-ming at bumulong, hindi pa ito ang pinakamagandang bahagi, hulaan mo, nahanap ng beer ang numero ko online at tinawagan ako, sinabing gusto niya ang kanyang account pabalik. Sabi ko sa kanya, ito ang lipunan, responsable lang ako sa pagtuturo sa iyo ng leksyon, hindi sa pag-aalaga sa iyo. Napatawa ang kaklase, ikaw lang ang may ganitong kapal ng mukha. Pero nagbigay siya ng babala, pero narinig ko na ang panlilinlang sa NDT ay maaaring magdulot ng mga kasong kriminal, sigurado ka bang okay ka lang? Mga salita ng mga kaklase, si Zhou-ming ay nanatiling walang takot at patuloy na mayabang, natatakot sa kung ano ang hindi ko pa naririnig tungkol sa pagkuha muli ng isang account ng laro na nagdudulot ng mga kasong kriminal, sinusubukan lang akong takutin, may lakas ba siya ng loob? Nang i-interrupt ang kanilang pag-uusap, lumapit ang guro sa silid-aralan at sinabi, Zhou-ming, may naghahanap sa iyo, sumunod ka sa akin. Ilang minuto na ang nakalipas, habang sinasamahan si Jingyang sa paaralan. Patuloy na sinusubukan ni Yeong na pigilan siya, Mr. Su, hindi ito sulit, talagang hindi ito sulit. Lumiko siya sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay matatag, sinabi ni Jenny Yang,
kayo ang aking mga tao, kung ang inyong ang pamilya ay binubuli kailangan kitang tulungan makamit ang katarungan. Si Yeong ay namula at halos magpumiglas sa pag-iisip na sinabi ni Mr. Su, na siya ay kanyang tao. Ang kanyang pamangkin na narinig ito ay napuno ng paghanga, ang tito ay angas habang papalapit sila sa gate ng paaralan. Hinarang sila ng isang gwardya pasensya na ito ay paaralan, ang mga hindi autorisadong tao ay hindi pinapayagang pumasok. Kinuha ang kanyang wallet, sinabi ni Jing Yang ng mahigpit, kailangan kong pumasok sa paaralan upang talakayin ang negosyo sa mga pinuno ng paaralan. Ang gwardya na narinig ito ay walang pagdududa at magalang na inimbitahan sila. Sa loob, nang makatagpo ng guro, si Jing Yang na gumagamit pa rin ng parehong taktika ay naglabas ng isang perang papel at nagtanong ng mahigpit, "Excuse me, nasaan ang guro ng homeroom ng ika-10 baitang?" Sa parehong magalang na paraan tulad ng gwardya, sumagot ang guro, "Hayaan mong dalhin kita para makita siya." Paulit-ulit ang parehong proseso, si Jing Yang nakakakilala lang sa ilang guro ng homeroom ay mabilis na naglabas ng 3 perang papel at sinabi, "Guro ng homeroom, tama ba? Mayroon akong gustong pag-usapan sa iyo." Na-impress ang guro ng homeroom sa aura ni Jing Yang at hindi na alintana kung sino siya at agad na yumuko ng labis ang leader habang nag-uutos bumalik sa kasalukuyan. Si Zhou Ming na dinala sa opisina ng kanyang guro sa homeroom, ay nakilala si Jing Yang at naging mahiyain, puno ng pag-aalala at mga tanong ang kanyang isipan. Anong nangyayari? Siya ba ang taong niloko ko? Sinundan niya ako hanggang sa paaralan, seryoso. Napansin niya na ang guro sa homeroom ay magalang na bumabati sa lalaki. Ang guro sa homeroom, na nagtataka sa hitsura ni Jing Yang, ay nagtanong kay Ginoong Su, "Maaari ko bang itanong kung may nagawa bang pagkakamali si Zhou Ming?" Nag-atubili si Jing Yang, "Well, ito ay ni malaki ni maliit, gumastos ang pamangkin ko para bumili ng game account kay Zhou Ming, at dahil dito, matapos ang wala pang 2 araw, ibinalik niya ito. Orihinal kong balak na ayusin ito ng mapayapa. Hihilingin ko lang na ibalik niya ang account at papatawarin ko na. Pero sinabi ng estudyante mo, si Zhou Ming, na karapat-dapat akong maloko. Sinabi niya na ang pagkuha muli ng account ay kanyang kasanayan. Nang marinig ito, nagalit ang guro sa homeroom. Ang panlilinlang na ito ay hayagang pandaraya, Guro John. Tiyak na tutugunan namin ito ng seryoso. Kung gusto mong i-report ito sa pulis, buong puso naming susuportahan. Makipagtulungan si Hyang, sinabi na hindi ito karapat-dapat i-report sa pulis. Pero umaasa ako na sina Zhou Ming at ang inyong paaralan ay magagawa ang 3 bagay. Una, ibalik ang account, pangalawa, ipaalam sa kanyang mga magulang at maging tapat sa kanila nang walang kinikilingan. Pangatlo, ipahayag sa buong paaralan na siya ay isang manloloko. Nang marinig ang ikatlong kondisyon si Zhou Ming ay agad na lumuhad at umiyak. "Tiyo, nagkamali ako, ibabalik ko sa iyo ang account at ibabalik ang pera. Pakisabi kung malaman ito ng buong paaralan, hindi na ako makakapag-aral dito." Ang guro sa homeroom na nakakita nito ay nagsalita rin para sa kanya si Mr. Su. "Ngayong pagkakataon, hindi masyadong nalugi ang pamangkin mo, bukod pa rito alam na niyang mali siya. Paano kung hindi na lang ito ipaalam sa buong paaralan? Sa wakas siya ay menor de edad pa rin, ang paggawa nito ay maaaring mag-iwan ng isang psikolohikal na anino sa kanya." Si Jing Yang ay nagmukhang naguguluhan. "Psikolohikal na anino? Gusto kong magkaroon siya ng psikolohikal na anino. Ano ngayon, hindi ba siya sobrang mayabang? Kung hindi ko siya nahuli, pakiramdam ba niya ay napakatalino niya? Ngayon sinasabi ko sa iyo, subukan mong kunin muli ang account at tingnan kung kaya kong ipagpaliban ang buong buhay mo sa bilangguan." Natatakot at nagsimulang magmakaawa na hindi na niya uulitin, "Please huwag akong ikulong, ayokong makulong, please bigyan mo ako ng pagkakataon." Pagkatapos maresolba ang insidente, umalis na ang 3 sa paaralan. Nakita si Jing Yang na matigas ang mukha, lumapit si Yeong at sinabi, "Mr. Su, masyado ka bang mahigpit?" Ipinaliwanag ni Jing Yang na kung masyado bang mahigpit o hindi ay nakasalalay sa sitwasyon at sa tao.
Bukod dito, sinabi ko na sa guro ng homeroom nang maaga na nag-i-intimidate lang ako sa batang iyon. Alam ng guro ng homeroom kung paano ito haharapin. Ang pamangkin, na nakita ang stern na mukha ni Jing Yang. Nakakatakot na palabas ay medyo natatakot at nagtago sa likod ng iyong tita at tito, ay napakamasungit kakainin ba niya ang mga bata? Ang iyong sariling namula sa kahihiyan, sinabihan huwag magbiro kung patuloy kang magbibiruan. Sasabihin ko sa iyong mga magulang ang lahat ngayon, ang pamangkin ay inosente at walang alam. Ngunit, humanga sa asal ni Jing Yang sinabi, ngunit ang tito ay napaka-cool ayos na ito, ay naayos na gusto mo bang kumain ng isang bagay? Tanong ni Jing Yang, nang marinig ang tanong ang pamangkin ay sumagot ng walang pag-aalinlangan. Gusto ko ng hot pot, anong batang ito ikaw ay WR sigaw ni exclaiming nagiging maloko ka. Uli na naman, tito, iligtas mo ako. Ang eksena ay lumipat sa isang pamilihan sa harap ng isang hot pot restaurant na tinatawag na Little Sister Hot Pot. Isang mukhang mahirap na ina at anak na babae ang nakaupo sa labas. Nang dumating si Jing Yang kasama si Han at ang kanyang pamangkin, habang papalapit sila sa restaurant at nakita ang kawawang ina at anak, biglang nakaramdam ng simpatiya si Jing Yang. Hindi siya nag-atubiling kumuha ng 100 NDT na perang papel mula sa kanyang wallet at ibinigay ito sa babae. Tanggapin mo ito. Ang babae, nagulat sa pagtanggap ng ganitong kalaking pera, ay hindi pa nakapagpasalamat ng magsalita si Jing Yang. Pumasok na sa loob ng restaurant pagkatapos maupo, tinanong ni Jing Yang, tumingin sa menu, umorder ka ng kahit ano gusto mo. Nang marinig ito, masayang sumagot ang pamangkin, ang tindi ng uncle ko, gusto kong kumain ng marami. Akala niya, sobrang natatakot siya kanina kaya hindi siya naglakas loob kumain. Biglang may lumapit na isang figura, ang babaeng nakaupo sa labas. Lumapit siya at matagal na nakatitig kay Jing Yang nang walang sinasabi. Nagulat si Jing Yang at tumingin din sa kanya. Tinanong ni Jing Yang, anong nangyari, habang kasama ang kanyang anak. Ibinalik ng babae ang 100 NDT na pera kay Jing Yang. Nag-aalangan na nagsabi na hindi ko kailangan ng pera, gusto kong makahanap ng trabaho kahit ano. Nang marinig ito, lalo pang nalito si Jing Yang. Bahagya siyang nagkunot ng noo at sinabi, akala mo ba dahil may pera ako, makakapag-ayos ako ng trabaho para sayo? Madali kang makakahanap ng part-time na trabaho sa paghuhugas ng pinggan, sa kahit anong restaurant at makakakuha ng pera, di ba? Umiling ang babae, hindi kayang suportahan ng paghuhugas ng pinggan ang anak ko. Wala na akong ibang paraan. Please, gagawin ko ang lahat. Pinaingay ang kanyang daliri para tawagin ang isang waiter, malamig na sinabi ni Jing Yang, hindi kita matutulungan, mas mabuti pang maghanap ka ng ibang tao. Ang ina at anak ay pinapalis ng waiter sa restaurant, si Jing Yang ay pinapanood silang umalis na nag-iisip ako ay hindi isang charity, hindi ko maaring pagbigyan ang bawat kahilingan na dumating dito, para humingi ng trabaho at maging sobrang matyaga, tiyak may kakaiba sa babaeng ito. Ngunit, masyadong halata ang taktika na ito, hindi ba magiging incompetent ang aking mga kalaban? Isang sandali, mamaya nasa parehong restaurant isang matabang lalaki ang naglilinis ng kanyang ilong. At malalakas na nakikipag-usap sa telepono sa kanyang kaibigan. Sinabi ko na sa iyo, ang pagkain dito ay hindi masama kumuha ng mesa sa tabi. Sa amin na nakaupo sa isang mesa, katabi ni Jing Yang at ang iba pa, nagpatuloy ang matabang lalaki, magre-reserve muna ako ng pwesto, tapos kayo na ang lumapit dito. Waiter, dalhin mo ang menu. Sa kanyang malaking katawan, ang matabang lalaki ay umupo ng pabalik sa kanyang silya. Hindi alintana na ang silyang pinagsandal niya ay tumama sa likod ni Yerong, na nagdulot sa kanya na matulak pabalik. Si Yerong ay tumayo ng hindi masaya at nagtanong, anong ginagawa mo? Bakit ka bumabangga sa mga tao nang walang dahilan? Nang marinig ito, hindi lamang nagsorry ang matabang lalaki kundi, lumingon pa upang pagtawanan, oh, isang magandang babae, umuusad lang ng kaunti. Hindi mo kaya o gusto mo bang matulog sa tabi ko ngayong gabi?
Garantyado kong hindi ka makakalabas ng kama bukas ng umaga. Narinig ang mga bastos na salitang ito, at nakita ang ekspresyon ng matabang lalaki, ang iyong maling akala ay nagalit na lang. Ikaw ay isang pervert. Si Jing Yang na tahimik kanina ay ngayon nakatuon sa ibang bagay. Ang ina at anak na kanina ay bumalik. Nakatayo silang nakaluhod sa harap ni Jing Yang muli, pagod pa rin. Si Jing Yang ay nagalit at nagtanong, bakit nandito kayo muli? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Sa isang masungit na ekspresyon, tumingin ang babae pataas. At sumagot, hindi ko kayang suportahan ang anak ko. May sakit siya at kailangan ng maraming pera kaya kailangan kitang pakiusapan. Tumingin sa plato ng pagkain sa mesa, malamig na sinabi ni Jing Yang, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin sa gutom. Kung mapapabilib mo ako, bibigyan kita ng pagkain. Nang marinig ito, biglang lumiwanag ang mga mata ng babae. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang isang plato ng pagkain mula sa mesa, at naglakad patungo sa matabang lalaki. Nang makita ng matabang lalaki ang babae na lumalapit, nagmakaawang sinabi, gusto mo bang makasama ako sa magdamag? Sayang, hindi ako gutom na sapat para makipag-ugnayan sa isang pool-ube. Tulad mo bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, nagbago ang ekspresyon ng babae. Itinaas niya ang plato ng mataas at walang pag-aalinlangan, sinira ito ng diretso sa ulo ng matabang lalaki. Nag-crash ang plato at nagkalat ang dugo at pagkain sa lahat ng dako. Hindi pa doon natapos, hinawakan niya ang kalbo na ulo ng matabang lalaki at ipinasok ito sa kumukulong palayok. Si Yeong at ang iba pang tao sa restoran ay nagulat sa eksenang ito. Ang ilan pa nga ay kumuha ng kanilang mga telepono para i-record. Sa kabila ng kanyang malaking pangangatawan, hindi makagalaw ang matabang lalaki. Laban sa lakas ng babae, tanging sigaw na lang ang kanyang nagawa o pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Nang makita ang matatag at walang awang mga kilos ng babae, umupo si Jing Yang doon na may ngiting kontento. Naisip niya sa sarili, kahit na magaling ang musang team sa pangangalap ng impormasyon, kulang sila sa walang awang pag-atake. Ang babaeng ito ay sapat na walang awa, perpekto para sa pagbuo ng isang combat squad. Parang nababasa ang kanyang isip, biglang lumitaw ang sistema. Medyo naguguluhan si Jing Yang, bakit biglang lumalabas ang sistemang ito sa oras na ito? Magdudulot na naman ba ito ng gulo? Ang sistema ng notification ay nadetect ang kagustuhan ng host, na magtatag ng isang organisasyon para sa sariling depensa. Ang sangay na tindahan number 2 ay nagbukas ng tindahan ng gamot. Kasalukuyang available ang mga parmasyutiko na bihasa sa mga teknik ng pagdadala ng disguise. Kasalukuyang available ang mga parmasyutiko na bihasa sa malamig na armas at kasanayan sa labanang kamay-kamay. Kasalukuyang available ang mga parmasyutiko na bihasa sa mga baril at pampasabog. Kasalukuyang available ang mga parmasyutiko na bihasa sa iba't ibang lason. Nang mabasa ni Jing Yang ang notifikasyon ng sistema, siya ay ngumiti sa loob ng kanyang isipan. Naisip ng sistema na agad na nagbukas ng mga bagong parmasyutiko, buti na lang at hindi ko direktang tinanggihan ang babae, kung hindi, malaki ang mawawala sa akin. Nakatayo sa tabi niya, nakita ni Yeong na patuloy na marahas na inaatake ng babae ang matabang lalaki, tinakpan niya ang mga mata ng kanyang pamangkin at nagtanong ng may pag-aalala, Mr. Su, kailangan ba nating pigilan ang babaeng iyon? Sa mga sandaling iyon, hindi lamang hawak ng babae ang ulo ng matabang lalaki sa mainit na palayok, kundi kinuha rin niya ang piraso ng basag na plato na tila gustong hiwain ang lalamunan ng matabang lalaki. Naalala ni Jing Yang si Yeong at sumigaw, oo nga. Kung hindi natin siya pipigilan, may mamamatay siya. Mabilis na lumapit siya, hinawakan ang kamay ng babae na may hawak na shard at sinabi, sige na, tama na, ano ang pangalan mo? Nang marinig ito, ang babaeng naging mabangis ay biglang humupa, binitiwan ang walang malay na matabang lalaki at sumagot, Le KY. Nang matanggap ang kanyang sagot, masayang humarap si Jing Yang at sinabi, sumunod ka sa akin, kukunin kita. Si Lekay na nahir niya ay naantig, yumuko siya ng malalim at paulit-ulit na nagpasalamat, salamat,
Salamat. Sa labas ng restaurant, humarap si Jingyang kay Yeong at inutusan, dalhin mo muna ang pamangkin mo. Sa daan, kontaken ang hiking hotel at ibook ang kwarto para sa ina at anak, at pati na rin ang isang doktor. Tumango si Yeong, naiintindihan ko. Ilang sandali ang lumipas, nasa kanyang kotse kasama si Lee at ang kanyang anak, si Jingyang ay naguguluhan pa rin. Maraming mayayamang tao sa kalye, tiyak na hindi lang ako. Bakit kami ang pinili mo? Sa isang malungkot na ekspresyon, mahinang tinanong ni Lee mula sa mga anino. Tama, hindi siya nagbigay ng malinaw na sagot kundi nagtanong pabalik, na nagdulot kay Jingyang na tumawa. Ang sagot na ito ay sapat na mahiwaga, na nagmumuni-muni sa mga hindi inaasahang pangyayari na nangyari. Siya kamakailan lang, hindi napigilan ni Jingyang na humagulgol sa loob-loob niya. Talagang hindi ko alam na sinaniban ako ng sistema. Mula noon ay lumaki ng lumaki ang aking karera, at ngayon ay nakatagpo ako ng ina at anak na ito. Ito ay isang bagay na kahit mga nobela ay hindi maglakas loob na isulat. Isang sandali, mamaya sa Haikang Hotel, nagdala si Qin Shashing ng isang file at ibinigay ito kay Jingyang na nagsasabing Mr. Su, pinasiyasat ko ang babaeng iyon, dati siyang hostess sa isang karaoke bar. Kalaunan ay na-diagnose ang kanyang anak ng isang bihirang congenital disease na may kaugnayan sa dysfunction ng pagbuo ng dugo. Dahil sa sakit ng kanyang anak, nauwi siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nang marinig ito, nirepaso ni Jingyang ang file at naisip na isang hostess, kaya ang ama ng kanyang anak ay hindi matunton. Gayunpaman, basta't maaaring gamutin ang sakit na ito, hindi ito isang mahirap na problema para sa akin. Ipinatong ang file, tumayo siya at inutusan na makipag-ugnayan sa isang doktor at ayusin ang paggamot para sa kanyang anak. Ang mga gastos ay sa akin, ngunit dapat mong tiyakin ang kapakanan ng parehong ina at anak. Tumango si Qin Chang, Mr. Su, huwag mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Matapos ipasa ang ilang mga gawain kay Chen Chang, umalis si Jingyang sa hotel at habang naglalakad pababa, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang tingnan ang caller ID, si Paula ito. Nagtataka siya, hindi ba abala si Paula sa restaurant? Bakit siya may oras pang tumawag sa akin ngayon? Nang hindi nag-isip ng matagal, sinagot niya ang tawag. Sa kabilang linya, si Paula. Pagkarinig sa kanyang boses, nag-aalala itong sinabi, may humihingi sa atin na mag-donate ng pera. Ano ang gagawin natin? Nang marinig ito, naguguluhan si Jingyang, mag-donate. Anong ibig mong sabihin?